Si Kota ay isang hindi gaanong mahalagang karakter sa gilid na hindi makahanap ng nobye dahil mas pandak siya sa isang noong ng hardin. Gayunpaman, lubusang nagbago ang kanyang buhay ng isang makapangyarihang Diyosa ng Zoro ang nahulog ang loob sa kanya at handang gawin ang lahat para lang magkaroon ng pagkakataong sumakay sa kanyang pogo stick. Nagsisimula ang kwentong ito tulad ng ordinaryong araw ng eskwela, ngunit habang papunta ang ibang estudyante sa paaralan, naantala si Kota ng isang mapangahas na babae na nagngangalang Chizuru, na mahigpit siyang niyakap sa harap ng lahat. Mabilis na umatras si Kota at pinaalalahanan siya na hindi siya maaaring umakto ng kakaiba sa publiko, ngunit iginiit ni Chizuru na pinapatunayan lang niya ang kanyang pagmamahal para dito. Matapos humingi ng tawad sa labis na pagpapakita ng pagmamahal, nagpasya si Chizuru na bigyan si Kota ng masahe, at sa wakas ay tumigil na ito sa pagrereklamo habang pinapawi ng kanyang malalambot na kamay ang kanyang pag-iisip. Sa sumunod na sandali, isang babae na nagngangalang Akane ang nagsimulang sumigaw kay Chizuru dahil sa pagiging walang pakundangan sa publiko. Binaliwala siya ni Chizuru, kahit alam niyang siya ang kinatawan ng klase at miyembro ng konseho ng mag-aaral, ngunit humingi ng tawad si Kota para sa kakaibang ritual sa umaga at nangakong pasisipunin si Chizuru. Nang umagang yun, papunta na si Chizuru sa klase at hindi niya mapigil ang isipin ang mahiwagang tungkod ni Kota. Pagkalipas ng ilang oras, sinubukan ni Kota na kumuha ng makakain para sa tanghalian at halos maging sapin sa sahig habang nagkakagulo ang ibang mga estudyante sa pagkain. Sa sumunod na sandali, dumating si Chizuru at nagpanik si Kota, iniisip na baka gusto ni Chizuru na magdulot ng iskandalo habang pinapanood ng lahat. Ngunit inabot lang ni Chizuru sa kanya ang isang liham na parang natuto na siyang pigilan ang kanyang sarili. Nang lumaon, nagsimulang maglakad si Kota patungo sa music room, dahil ang liham ay isang imbitasyon upang makita siya doon. Naalala niya ang araw na tinawag siya nito sa parehong silid at ginulat siya ng isang halik. Pagkatapos ng ilang minutong matagal na paghalikan, sa wakas ay nakalayo si Kota. Ngunit nakita niya na si Chizuru ay naging isang fox girl. Ang itsura sa kanyang mukha ay nagpamukha rin sa kanya, kaya humingi siya ng tawad sa pagtakot sa kanya at nangakong lalayo habang buhay. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Kota na mawala ang kanyang kauna-unahang nagbabago ng anyo, kaya sinabi niyang kaakit-akit pa rin siya para sa kanya at gusto niyang manatili ito. Pagkarinig nito, sumugod si Chizuru at patuloy ang kanyang malalabsak na halik hanggang sa dumating ang kapatid niyang si Taira at nagalit sa kanya dahil ibinunyag niya ang kanyang tunay na anyo sa isang tao. Matapos tiyakin kay Taira na totoo ang pagmamahala nila ni Kota, muling hinalikan siya ni Chizuru, ngunit sa pagkakataong ito, sumanib siya rito upang ipakita na tanging ang mga tunay na nagmamahalan lamang ang maaaring magsanib. Ayaw pa ring tanggapin sila ni Taira at inisip na si Chizuru ay desperado lamang sa lightsaber ni Kota. Kaya gumawa siya ng fireball at hiniling kay Chizuru na gumawa rin sa pamamagitan ng katawan ni Kota. Sa sumunod na sandali, nakagawa siya ng isa na 10 beses ang laki sa ginawa niya, kaya agad na humingi ng tawad si Taira sa kanyang mga nasabi. Ngunit nawala ng kontrol si Chizuru at nagpakawala ng malakas na enerhiya sa kanya at sa buong silid. Balik sa kasalukuyan, katatapos lang pumasok ni Kota sa silid, kaya sinabi ni Chizuru sa kanya na isipin ang pagbugso ng enerhiya bilang patunay ng kanilang perpektong pag-ibig bago muling maghalikan. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, patuloy na ginagambala ni Chizuru si Kota na parang ang pahirapan ng buhay nito ay naging buong panahong trabaho na niya. Kaya lumayo siya rito at pinapaalalahanan siya na kailangan niya talagang kumalma at itigil ang pagpapamukha sa kanya bilang isang walang hiyang talunan sa publiko. Tinanong niya kung hindi na ba siya gusto, na siyang nagpatigil agad sa kanyang utak at tila umalis sa gusali, kaya wala siyang maisagot. Nang makitang wala siyang kalaban-laban, sinubukan niya itong hulihin muli, ngunit nakatakas siya at ginugol ang natitirang bahagi ng araw sa pag-iwas dito na parang ito ay isang biglaang pagsusulit. Nang gabing yun, napadpad siya sa isang kainan kung saan ang may-ari ay kasalukuyang nakikipagtalo sa isang babae na sa paanong paraan ay naubos ang lahat ng kanyang ribs nang hindi muna nagbabayad. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Kota ang parehong kakaibang aura na palagi niyang nararamdaman sa paligid ni Chizuru na nagmumula sa babae, kaya nagpasya siyang alamin kung sino siya. Matapos casual na tumingin sa kanya si Nozomu, agad na nakiusap ang may-ari kay Kota na sagutin ang bill ng babae at nagsimulang umasta na parang ang kanyang mga pangarap ng kayamanan ng pamilya ay magiging utang ng mga henerasyon kung babalik siya ng walang pera.
Nang marinig ni Kota ang halagang nagastos nito, halos mawalan siya ng katinoan dahil ang bayarin ay hindi na mukhang para sa isang simpleng kainan kundi para sa gustong bilhin ang buong menu. Habang handa na siyang magbayad, naglabas si Nozomo ng isang malaking banknote at ibinigay ito sa may-ari, na agad tumakbo sa loob para kuhanin ang sukli bago pa magbago ang isip niya at umorder ng isa pang all-you-can-eat. Nagpakilala naman si Kota kay Nozomo at sinubukang magtanong kung isa rin itong yokai. Ngunit sinubuan siya nito ng karne sa mukha bago pa man siya makapagsalita. Mabilis na sumangot upang may save ang amoy nito na parang nangongolekta ng datos ng karakter, at agad na tumakbo palayo. Kinabukasan, muli siyang papunta sa paaralan kasama si Chizuru, at habang patuloy nitong inaasar siya, umakto siya na parang bigla siyang hindi na tinatalaban ng mga gimmick nito. Sa kasamaang palad para sa kanya, tumagal lang ang kumpiyansang yun ng halos 5 segundo bago niya ibinunyag ang alas nito at pinaalalahanan ng lahat na hindi siya nananalo sa mga laban na ito. Mabilis niyang sinubukang magpanggap na kalmado, pero sa paanuman ay napahawak siya sa bawal na lugar sa halip. Sa puntong yun, nagpasya si Chizuru na tapos na siya sa pagiging mabait at itinulak siya pababa para makapaglaro sila sa gitna mismo ng kalsada. Nang pinaalalahanan siya ni Kota na marahil ay hindi dapat gawin ito ng mga ordinaryong tao sa publiko, lumikha siya ng isang harang na espiritu na pumipigil sa sinuman na makakita sa kanila o makadaan. Nalutas ang problema, ayon sa kanya. Pagkatapos, naghanda siyang linisin ang magic wand, ngunit casual na dumaan si Nozomo sa harang na parang gawa lang sa murang papel at sinira ito habang papalabas. Nang sandaling napagtanto ni Kota na nakikita sila ng lahat, mabilis niyang sinubukang bihisan muli si Chizuru, ngunit sa sandaling iyon. Biglang dumating si Akane kasama ang tila buong eskwelahan sa likod niya at agad na nangakong pahihirapan ang kanyang buhay. Nang maglaon sa klase, sinimulan siyang akusahan ng lahat na isang walang hiyang manlalaro na laging nahuhuli sa mga kakaiba at bahagyang konektado sa plot na sitwasyon, at pagkatapos makatanggap ng matinding batikos mula sa lahat ng direksyon, siya ay lubusang nalugmok. Nang makita ito, umeksena si Chizuru para ipagtanggol siya, at pagkatapos casual na aminin na mayroon siyang napaka-obvious na tipo, ipinaliwanag niya na interesado lang ito sa kanya, na nagpawang malinaw sa lahat na bawat kainahinalang insidente ay laging may kinalaman sa iisang babae. Sa kasamaang palad, tumagal lang ang reputasyon ni Kota ng halos 3 segundo, dahil biglang lumundag si Nozomo sa kanya at sinubukang lumapit ng sobra, na agad na naging sanhi para simulang ilayo siya ni Chizuru. Sa mga sandaling yun, pumasok si Tehiro at nagulat na makitang hindi lang ang kanyang walang hiya na kapatid ang nakikipagkumpitensya kay Kota. Bago pa lumala ang katangahan, ipinakilala ng guro si Nozomo bilang bagong transfer student at sinabihan itong umupo sa likuran. Nozomo binaliwala ang lahat ng iyon at dumiretso sa lalaking nakaupo sa tabi ni Kota, kinumbinsi itong umalis sa pamamagitan ng matinding pananakot. At matapos ang kininang upuan, inilapit niya ang kanyang mesa sa tabi ni Kota upang manatili siyang nakadikit dito tulad ng isang piraso ng papel, at agad namang nagsimulang magreklamo si Akane tungkol dito. Samantala, pinipigilan si Chizuru ng isang gurong nagngangalang Takao at desperado siyang sinusubukang makawala upang masagip ang kanyang mahalagang tanga bago pa lumapit si Nozomo. Tinawag niya si Nozomo na isang walang kwentang piritong pusa at kinurektahan siya ni Takao. Ipinaliwanag na si Nozomo ay isang piritong lobo mula sa isang napakalakas na pamilya. Ibig sabihin, ang bagong babae ay hindi lang kakaiba, may kakaibang katayuan din siya. Makalipas ang ilang oras, dinala ni Kota si Nozomo sa labas at umupo sila sa bangko para ibigay sa kanya ang parehong nakakainip na talumpati na ibinibigay niya kay Chizuru araw-araw. Ngunit biglang lumayo si Nozomo, at biglang may lumipad na basurahan mula sa kung saan at matinding tinamaan siya. Pagkatapos ay lumitaw si Chizuru, humingi ng tawad dahil sa pagka-mindless ng kanyang target, at sinabi kay Nozomo na lumayo sa kanya. Pagsapit ng gabi, sa wakas ay nagkaroon din si Kota ng kapayapaan at katahimikan habang nagpapahinga sa paliguan at sinimulang isipin kung paano ititigil ang patuloy na pag-aaway ng mga babae para sa kanya. Ang plano ay tumagal lang gaya ng inaasahan dahil biglang sumulpot si Chizuru at nagsimulang magsalita tungkol sa pagpapalakas ng kanilang relasyon. Sumama siya sa kanya sa tubig, at habang pilit na niyang iniiwasan ang masangkot sa isa pang kaguluhan, bigla namang sumulpot si Nozomo. Agad siyang sinabihan ni Chizuru na umalis, ngunit tumanggi siya, at muling nagsimulang magtalo at mag-away ang dalawa habang unti-unting nauubusan ng pasensya si Kota.
Kinabukasan sa eskwelahan, napansin ni Akane na nilalagnat siya at dinala siya sa klinika. Pagkaalis para kumuha ng gamot mula sa nurse, kinumbinsi ni Kota ang sarili na imposibleng mangyari guluhin siya ng mga babae habang nagpapahinga siya sa eskwelahan. Ang hula niyang ito ay isa na namang malaking kabiguan, dahil pagkatapos makatulog, nagising siya pagkaraan ng ilang sandali at agad na pagtanto na nagsimula na namang manggulo ang mga babae. Nagsimula silang magtalo kung sino ang unang makakakuha ng kanyang atensyon, at ang sitwasyon ay naging isa na namang kompetisyon para sa kanyang sausage. Sa kalaunan ay bumalik si Akane at sinubukang pagsabihan siya, ngunit sa puntong iyon, lubusan ng naubusan ng lakas ang kawawang lalaki at nawalan muli ng malay. Nang gabing yun, nagsimulang magluto ng hapunan si Taira at nagtataka kung bakit mas maraming oras ang ginugugol ng kanyang kapatid sa pag-iisip tungkol sa flashlight ni Kota kaysa sa paggawa ng anumang kapaki-pakinabang sa loob ng bahay. Habang iniisip ni Taira na alisin na lamang siya sa banyo, may kumatok sa pinto. Nagpunta siya upang tingnan at nagulat nang makita na ang bisita ay walang iba kundi si Noizomo. Kinabukasan, nagising si Kota sa karaniwan ng biglaang paglitaw ni Chizuru at halos hindi na nagpakita ng reaksyon dahil sa kasamaang palad ay nasanay na siya sa mga kalokohan nito. Naasar siya na hindi ito gaanong nasasabik na makita siya. Pagkatapos ay sinabi niya rito na bilisan dahil nakapagluto na siya ng almusal para rito. Makalipas ang ilang sandali, buong pagmamalaki niyang inihanda ang kanyang nilutong pagkain at hinintay itong tikman. Sa kasamaang palad, halos mapangiwi siya sa tindi ng lasa ng unang subo. Habang naglalakad patungong eskwela mamaya, nag-apologize si Chizuru dahil halos nalasan niya ito. Ngunit pinigilan siya ni Kota at sinubukang kumbinsihin siya na hindi naman talaga ito ganoon kasama. Tinukoy ni Chizuru ang halatang kasinungalingan dahil alam niya mismo na si Mio ay nakagawa ng napakaraming matinding paglabag sa sining ng pagluluto. Habang nag-uusap, napansin ni Kota ang mga benda na nakabalot sa kanyang mga daliri at nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag niya na muntik na niyang maluto ang kanyang mga daliri kasama ng mga itlog habang sinusubukang gumawa ng almusal para sa kanya. Matapos marinig yun, pinasalamatan niya ito sa matinding pagtatrabaho para lamang pasayahin siya at kaagad itong nagpabalik sa kanya sa magandang kalooban. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Kota na kailangan na nilang kumilos kung gusto nilang makarating sa eskwelahan sa takdang oras. Gayunpaman, sa sandaling nagsimula siyang maglakad palayo, biglang tumalon si Noizomo at napadikit sa kanya, at sa kung paanong paraan ay napunta sa isang mas nakakainteres na posisyon. Matapos mabilis na lumayo si Kota, biglang umasta si Noizomo na parang hindi pa sila nagkita kailanman at tumakbo palayo. Ito ang nag-iwan sa kanya na lubos na nalito habang agad namang nagsimulang maghinala si Chizuru na may pinaplano si Noizomo. Ilang minuto pagkalipas sa klase, ipinagpatuloy ni Noizomo ang pagpapanggap at nagkunwaring hindi niya ito kilala. Habang sinusubukan ni Kota na alamin kung anong laro ang pinaggagawa niya, umupo na lang sina Akane at ang iba pa at nasiyahan sa palabas. Kadalasang si Chizuru ang gumagawa ng kaguluhan sa paligid niya. Kaya ang makita ang iba ang gumagawa nito ay tila magandang libangan. Nang sa wakas ay dumating si Chizuru at humingi ng paliwanag, nagkunwari si Noizomo na inosente at humingi ng paumanhin dahil pinaniwala niya ang lahat na mayroon siyang espesyal na relasyon kay Kota. Nang biglang akusahan siya ni Chizuru ng panggagaya sa isang partikular na romance novel, agad na napatawa si Taira at nakuha ang atensyon ng lahat. Nagtanong sina Akane at ang iba pa kung alam niya kung ano ang pinagtatangkaang gawin ni Noizomo, at ipinaliwanag ni Taira na sinabi niya kay Noizomo ang paboritong nobelang romansa ni Chizuru, pagkatapos ay patuloy na tumawa sa kung gaano kadesperado si Chizuru na makuha ang loob ni Kota. Tila, ang master plan ni Noizomo ay magnakaw lang ng mga estratehiya mula sa isang libro at umaasang walang makakapansin. Sa kasamaang palad para sa kanya, agad itong napansin ni Chizuru, at sa kasamaang palad para kay Taira, napansin din siya ni Chizuru. Makalipas ang ilang sandali, napagdesisyonan niyang sapat na ang tawa niya para sa araw na yun at siya ay kanyang pinahirapan. Sa pagkalma ng lahat, natapos si Taira na nakabalot sa benda sa klinika habang ang mga babae ay bumalik sa klase. Kalaunan, parehong nagdala sina Chizuru at Noizomo ng tanghalian para kay Kota. Ngunit sa sandaling lumitaw ang pagkain, agad ginawa ni Akane at ng iba pa ang silid-aralan na isang kompetisyon sa pagluluto at itinakda ang kanilang sarili bilang mga hurado, na kailangang pumili sa pagitan ng dalawang pagkain.
Naisip ni Kota na ang pagpili sa pagkain ng isang babae kaysa sa iba ay parang pagpili kung anong problema ang gusto niya pagkatapos ng klase, kaya nagpasya siyang iwasan ng tuluyan ang pagpili at kainin na lang pareho. Sa kasamaang palad, parehong napakapangit ng lasa ng mga pagkain, na nagpapatunay na sa paanuman, iisa ang guru nila sa pagluluto, at marahil ay isang super kontrabida ang gurong yun. Matapos piliting kainin ng pagkain, napunta rin si Kota sa infirmary, kung saan, sa puntong ito, malamang ay kilala na siya agad ng staff ng infirmary. Di nagtagal, tinawag ni Takao ang dalawang babae sa kanyang opisina at tinanong kung may dahilan ba kung bakit sila ay pisikal na hindi kayang kumilos ng normal, bilang sibilisadong tao. Nang magsimulang magsisihan ang mga babae, may pumasok na lalaking nagngangalang Kamada kasama sina Omi at Mio at pinapaalalahanan sila na ang mga yokai ay dapat sumunod sa ilang patakaran kapag nakikipag-ugnayan sa mga tao. Nagbabala siya tungkol sa kaparusahang naghihintay sa sinumang magiging pabaya, ngunit nang tanungin ni Takao kung balak niya bang magdulot ng gulo sa paaralan, sinabi ni Kamada na ayos lang siya basta tumigil ang mga babae sa paggawa sa bawat maliit na problema bilang isang pampublikong kaganapan. Samantala, sina Kota at Taira ay nagsimulang makaramdam muli bilang tao salamat sa gamot ni Sehara. Ngunit ang kanilang kapayapaan ay agad natapos nang dumating si Shizuru upang tingnan si Kota at sa paanong paraan ay nakahanap ng oras upang guluhin muli si Taira. Habang ibinabalik si Kota sa klase, agad na tinanong ng mga babae kung aling tanghalian ang mas nagustuhan niya. Ipinaalala ni Kota sa kanila na sabay niya kinain ng dalawang pagkain, kaya literal na wala siyang paraan para malaman kung alin sa mga ito ang may lasang parang proyektong siyensya na pamalya at tila naglabas ng nakapipinsalang kemikal. Kinabukasan, gumawa silang muli ng isa pang tanghalian upang patunayan kung sino ang mas mahusay na magluto, ngunit sa kasamaang palad, pareho lang ang resulta. Isang kagat lang ay halos mawala na siya ng ulirat muli. Sa paanong paraan, wala sa kanila ang nakakuha ng pahiwatig at ginugol nila ang natitirang linggo sa paghahain ng pagkaing nakakapinsala na nagkukunwari lang na pagkain. Napalala ang sitwasyon kaya tuluyang nawala kay Shizuru ang kaunting kaalaman niya sa pagluluto at sapilitang isinama ang grupo ni Akane para maging opisyal niyang taga-tikim. Matapos maranasan mismo ang pagkain, sa wakas ay naunawaan ng lahat kung gaano kalaki ang pinsalang natamo ng tiyan ni Kota. Hinayla siya ni Akane at Taira paakyat sa bubong para kausapin at ipaliwanag na ang tanging paraan para mapigilan si Shizuru ay kailangan niyang tigilan ang pagiging sunod sa Nyeren at ipagtanggol ang sarili. Hindi nagtagal pagkatapos nito, umalis si Kota kasama si Shizuru at sa wakas ay naghanda na para sabihin ang nasa isip niya. Sa kasamaang palad, ayaw ng universo na magkaroon siya ng normal na pag-uusap dahil biglang lumitaw si Omi upang parusahan si Shizuru dahil sa hayagang paglabag sa mga patakaran ng yokai. Nang mga oras na yun, nagpakawala si Omi ng napakalaking buhawi at agad na lumundag si Kota sa harap ni Shizuru, ngunit lumipad pataas sa langit na parang rocket. Pagkasalo sa kanya ni Shizuru, ipinaalala niya kay Omi na labag din sa patakaran ang pananakit sa mga tao. Sa sandaling marinig niya yon, agad na nawala ang matigas na si Akane at nagsimula siyang magpanik. Sinabi naman ni Mio na handa silang gawin ang lahat para ayusin ang sitwasyon, kaya agad itong sinamantala ni Shizuru. Hinayla niya si Mio papunta sa bodega, nilagay siya sa isang palanggana, at inutusan siyang gumawa ng espesyal na langis na panggamot na kinikilala ang kanilang uri. Kapag handa na ang panggamot, ginagamit ito ni Shizuru upang tulungan si Kota na gumaling. Sa kasamaang palad para sa kanya, biglang lumitaw si Nozomo at sinira ang sandali. Agad na nagsimulang magtalo at mag-away ang dalawa ulit dahil sa pamalo ni Kota, at kalaunan ay nagising si Kota sa gitna ng lahat ng iyon. Kinabukasan sa klase, muling sinubukan ni Nozomo na pakainin siya ng tanghalian. Sa pagkakataong ito, tuluyan ang nawala ng pasensya si Shizuru at nagpasya na gusto niyang makipag-away. Agad siyang pinigilan ni Kota, ngunit patuloy pa rin siyang nagtatangkang lapitan si Nozomo. Habang inaayos ang sitwasyon, naaalala niya ang sinabi ni Akane sa kanya at sa wakas ay pinagsabihan si Shizuru dahil sa kanyang pag-uugali. Talagang naging epektibo ang pangaral dahil agad na tumakbo palayo si Shizuru. Ikinagulat ng lahat na matagumpay na na-unlock ng malungkot na sim na talunan ang bihirang kakayahang tinatawag na pagtatanggol sa sarili. Sinabi ni Akane at ng iba pa na sundan niya ito. Kaya nagsimula siyang maghanap sa paligid ng eskwelahan hanggang sa huli ay hilahin siya nito sa isang walang lamang laboratorio.
Nang sila'y mag-isa na, inamin ni Shizuru na ang makita siyang kumilos ng may kumpiyansa at manguna ay mas nakaapekto sa kanya kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ay hiniling niya na disiplinahin siya at iginiit na hindi siya titigil sa pangungulit hanggat hindi niya ito ginagawa. Nagpasya si Kota sa isang simpleng pagdidisiplina, ngunit agad siyang pinakitaan ni Shizuru ng daan patungo sa lupang pangako at sinabi sa kanya na magmadali bago pa may pumasok sa silid. Ilang araw pagkaraan, sa klase ng physical education, dinala ni Shizuru si Kota sa storage room para sa isang medyo espesyal na uri ng cardio na may kaugnayan sa balangkas ng kwento. Ngunit sa sandaling susubukan niya itong halikan, hinayla siya ni Nozomu pabalik at inihayag na naunahan na niya ang pag-angkin sa kanya, na parang isang mesa sa tanghalian. Kalaunan ay nakipagkita si Shizuru kay Taira para magtanghalian at nagsimulang maglabas ng sama ng loob tungkol kay Nozomu hanggang sa napansin niyang parang nakikinig ito habang ang buong atensyon niya ay nasa kanyang pagkain. Humingi siya ng paumanhin sa pagtrato sa kanyang drama na parang ingay lang sa likuran at sinabihan siya na mag-focus sa panalo sa puso ni Kota sa halip na makipaghatakan kay Nozomu. Agad siyang sumang-ayon, ngunit walang maisip ang kanyang utak, kaya humingi siya ng tulong at sarkastiko siyang nagmungkahi ng pampamahal para mahumaling si Kota na parang sa gotcha game. Pero bago pa niya maklaro na biro lang yun, nakapagdesisyon na siya na mangyayari yun at kinaladkad siya sa isang conference room na nakaselyo na simula pa noon. Tinanggal niya ang selyo at pinaalalahanan siya na lahat ng nandoon ay kinumpiska mula sa mga pasaway na yokai na hindi marunong umayos. Pero sinabihan lang siya nitong manahimik at maging bantay niya. Ilang minuto na siyang naghahalongkat para sa kung anong makakakuha ng puso ni Kota, handa na siyang sumuko. At si Taira naman ay nagrereklamo na ulit, pero nakita niya ang isang kasuotang kuneho na ginagarantiya na mananatiling nahuhumaling habang buhay ang kanyang iniibig. Binati siya ni Taira bago lumingon sa bagay, kung kailan niya naintindihan kung bakit nawawala sa sarili si Kota sa tuwing sumusubok siyang manugis. Makalipas ang ilang sandali, pumasok siya ng biglaan sa klase at agad na nawala ng malay si Akane. Pagkatapos ay niyakap niya si Kota at ipinaliwanag na hindi maalis ang kasuutan na parang isa itong permanenteng epekto. Binigyan niya ito ng sandali para i-proseso ang nakita at pagkatapos ay naging si Takao, na nangakong parurusahan siya sa pagpasok ng walang pahintulot sa silid ng kumperensya. Ipinaliwanag naman ni Sehera na halata namang isa itong isinumpang item, pero hindi ito matatanggal dahil walang sino mang nag-abalang isulat ito sa inventaryo. Sa kawalan ng natitirang opsyon, bumalik siya sa klase suot ang kasuutan at naging sentro ng atensyon habang sinisimulan siyang tretuhin parang isang patapon. Pagkatapos ng klase, lalong hindi na makaya ang pagtitig at panghuhusga, kaya tumakbo siya kay Kota at nagreklamo na parang may solusyon ang talunan. Nang pagtinginan ng buong eskwelahan ang kanyang alindog, sinubukan ni Kota na ipagtanggol siya. Ngunit hinayla siya pabalik ni Nozomu upang hindi isipin ng sinuman na sinusuportahan niya ang kapahamakan. Sinubukan naman ni Chizuru na ilayo siya mula rito at nauwi sila sa paghilaan hanggang sa nahati sa dalawa ang kanyang uniforme. Kinagabihan, tinanong niya si Chizuru kung bakit siya sumunod pabalik sa kanyang dorm. Sabi niya, ayaw niyang titigan ng uhaw na mga baguhan ang kanyang kaanyuan sa paglalakad pa uwi, at pagkatapos ay nag-alok siyang isabit ang jacket nito. Ngunit nakita niya si Nozomu na nasa aparador na pala at naghihintay na parang bigla ang panakot sa pelikulang horror. Sinabi ni Nozomu na hindi siya maaaring iwanang mag-isa kasama si Kota, at agad pagkatapos yun, nakarinig siya ng ingay sa kisame at mga pagsugod, na nagpabulusok kay Taira kasama ang pangkat ni Akane. Hinanap ni Chizuru ang dahilan kung bakit nila sinusundan si Kota ngayon. Kaya ipinaliwanag ni Akane kung gaano ito kabuti bago siya dumating at sinira ito na parang isang system file. Sa kabila ng lahat ng ito, sa paano man ay nagtapos ang lahat ng gabi sa silid ni Kota. Sa gabi, subalit, ang isinumpang damit kuneho ay nagsimulang sumipsip ng enerhiya ni Chizuru. Kinaumagahan, napansin ni Kota na mukha siyang pagod habang papunta sila sa paaralan. Tinanong niya kung ayos lang ba siya, at pinasalamatan niya ang pag-aalala. Ngunit di nagtagal ay lalo siyang sumama ang pakiramdam. Halos himatayin siya at agad siyang dinala sa infirmary ng paaralan. Habang nagpapahinga siya, ipinaliwanag ni Takao at Sehera ang kasaysayan sa likod ng isinumpang damit. Ayon sa kwento, ito ay nilikha ng isang malungkot, nag-iisang espiritu na naglaan ng mga taon sa pagkahumaling sa paghahanap ng pangmatagalang kaligayahan.
Matapos ilagay ang lahat ng damdamin at pagsisisi nito sa kasuutan, ang espiritu ay tuluyang nakatali rito, na ginawa ang damit na isang mapanganib. Isinumpang bagay. Kalaunan, bumisita si Akane sa klinika upang tingnan si Chizuru, at matapos marinig ang nangyari, nagpasya siyang ang pinakasimpleng solusyon ay sirain ang kasuutan. Sa kasamaang palad, may iba pang plano ang isinumpang bagay. Biglang naging aktibo ang espiritu, nagdulot ng kaguluhan, at nakatakas habang kinokontrol si Chizuru. Kaagad pagkatapos nyon, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang kasuutan sa buong paaralan, ginagawang isang ganap na isinumpang fashion parade show ang lugar. Ginugol ng grupo ang sumunod na ilang oras sa paghabol kay Chizuru habang patuloy na nagdudulot ng gulo ang espiritu. Sa huli, sa wakas ay inihayag ng espiritu ang sarili at ipinaliwanag na gusto nitong gamitin ang natitirang enerhiya ni Chizuru upang makabalik sa mundo. Sinusubukan nitong pigilan ni Koda at ng iba pa, ngunit bawat pagtatangka ay tila lumilikha lamang ng mas maraming problema. Sa isang pagkakataon, sinisira ni Omi ang ilan sa mga isinumpang nilalang, na lalo lamang nagpagalit sa espiritu. Matapos hamupan ng kaunti ang mga bagay-bagay, ipinaliwanag ni Sehera ang buong sitwasyon. Kung hindi mapipigilan kaagad ang espiritu, lubusang uubusin nito ang lakas ni Chizuru at sasakop sa kanyang katawan. Naunawaan ng lahat kung gaano kalala ang sitwasyon at dali-dali silang naghanap sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Ang huling paghaharap ay naganap sa entablado ng paaralan, kung saan sinubukan ng espiritu na isadula ang masayang kinabukasan na palagi nitong ninanais ngunit hindi kailanman nakamit. Lumalaban si Chizuru, ngunit nauubusan na siya ng lakas. Sa sandaling nagsisimula ng lumala ang sitwasyon, dumating si Koda kasama ang iba at ayaw sumuko sa pagliligtas sa kanya. Sinubukan ng espiritu sa huling pagkakataon na pigilan sila, ngunit nalampasan din sa wakas ni Chizuru ang impluwensya nito. Sa suporta ni Kota at pag-alalay ng natitirang grupo, nakakalap siya ng sapat na lakas upang talunin ang espiritu minsan at magpakailanman. Nawala ang espiritu, naputol ang sumpa, at sa wakas ay pinayagan na ang buong paaralan na bumalik sa normal. Matapos ang buong araw na pagtulong sa paglilinis ng kalat na naiwan, umuwi si Chizuru kasama si Kota. Kinabukasan, sa bubong, nagpasya si Chizuru na sa wakas ay sisimulan na niya ang pag-usad ng kanilang kwento ni Kota. Sabi niya sa kanya, baka may makakita sa kanila, kaya ipinaliwanag niya na nakapagtayo na siya ng isang harang na mahika. Sinabi pa niya na sapat ang lakas nito para hindi makapasok si Noizomo, ngunit biglang bumagsak muli ang harang bago pa may mangyaring mas seryoso at mabilis itong isinara ni Koda. Bago pa magtuloy-tuloy ang mga pangyayari, may lumitaw na bagong problema. Biglang lumitaw ang nakatatandang kapatid ni Noizomo na si Sako at nagpakilala kay Kota sa cafeteria, na kumikilos na parang magkakilala na sila. Nalito si Kota, ngunit sinabi ni Sako sa kanya na sinabi ni Noizomo sa kanya ang lahat tungkol sa kanya. Agad na inis si Chizuru at sinabihan siyang umalis, ngunit binaliwala ni Sako ang tensyon at nagsimulang kumilos na parang masyado niya itong kilala. Nagpapaalala ng mga lumang alaala na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Isinuot din niya kay Koda ang isang kakaibang pulse eres, na sinasabing isa lamang itong walang pinsalang regalo. Hindi ito pinagkakatiwalaan ni Chizuru at hinayla niya palayo si Kota para alisin yun habang nakatitig ito sa kanyang mga alindog. Ang pulse eres pala ay isinumpa, at tuwing susubukan nilang alisin ito, lalong lumalala ang pakiramdam ni Kota, kaya dali-dali siyang dinala ni Chizuru sa klinika. Ipinaliwanag kalaunan ni Sako na ang pulse eres ay ginawa upang parusahan ng sinumang masyadong maging malapit sa isang relasyon, pinipilit silang iwasan ang isa't isa o magdusa sa mga kahihinatnan. Iginiit niya pagkatapos na ang tanging paraan para manatiling ligtas si Kada ay ang tuluyang lumayo si Chizuru sa kanya. Nilinaw din ni Sako ang kanyang totoong layunin, na nagsasabing hindi dapat makisalamuha ang mga yokai sa mga tao at sinabing mas bagay siya kay Chizuru kaysa kay Kota. Kinagabihan, nahirapan si Chizuru sa ideya ng paglayo kay Kota at nauwi sa pagiging balisa habang maayos na itinatago ni Taira ang kanyang mga plano na parang isang mabuting bata. Sa kabila nito, iginigiit pa rin niya na makakahanap siya ng paraan para makabalik kay Kota anuman ang mangyari. Kinabukasan, sinubukan niyang sundin ang babala at iniiwasan siya, ngunit malinaw na hindi ito naging madali. Nagtago siya malapit doon para lang masulyapan siya mula sa malayo. Kumilos na parang isang tao na labis na nagsisikap na alisin ang damdaming ayaw umalis.
Sa eskwela, napapansin ng lahat na mas tahimik si Kota kaysa karaniwan. Sa pagkakataong ito, walang kaguluhan sa paligid niya, at sa halip na ikatuwa ang kapayapaan, nagsisimula siyang mapagtanto kung gaano kakaiba ang pakiramdam nang wala si Chizuru. Samantala, muling nakipagkita si Noizomo kay Saku at tinanong kung bakit niya ibinigay kay Kota ang Pulse Heiress. Pinagtawanan lang ito ni Saku at tinuring ang sitwasyon na parang laro. Sinabing ang mga bagay ay nangyayari ng eksakto sa nararapat at hindi magtatagal bago ang lahat ay maging ayos. Tuwing sports, patuloy na nagtatago si Chizuru para lang maiwasang mapalapit kay Kota, ngunit malinaw na nahihirapan siya dito. Patuloy siyang nanunood mula sa malayo, nahihirapang lumayo kahit alam niyang dapat. Pagsapit ng sumunod na araw, tuluyan siyang nasira ang loob at hindi na makaiwas pa rito. Sa tanghalian, sa wakas ay nagpasya siyang hindi na niya kayang lumayo at muling pinuntahan siya, gustong yakapin siya sa pagkakataong ito. Sa kabutihang palad, dumating si Taiora sa tamang oras at hinayla pabalik si Chizuru bago pa ito makagawa ng kalokohan, pagkatapos ay pinapaalalahanan siya na may matinding panganib ang buhay ni Kota habang nakasuot ang Pulse Heiress na yun sa kanyang palso. Pagkalipas ng ilang minuto, sa klase, napansin ni Noizomo na kakaiba ang kilos ni Kota at tinanong kung anong problema, ngunit sinabi nitong ayos lang ang lahat bago tumayo at umalis. Pagsapit ng gabi, lubos na malungkot si Chizuru pagkatapos ng matagal na pagkalayo sa kanya. At binabaliwala niya ang bawat sinasabi ni Taiora tungkol sa paglilinis. Pagkatapos, narinig niya ang boses ni Kota sa labas at agad siyang sumugod sa pinto na parang may emergency drill. Ang problema ay tumatanggi siyang kausapin talaga si Kota, kaya kalaunan ay napagod si Kota sa pagtayo doon at para lang nakikipag-usap sa dingding kaya umalis na lang siya. Matapos siyang panuorin na lumayo sa bintana, sa wakas ay umabot na si Chizuru sa kanyang limitasyon at nagpasya na ang pagsuntok kay Saku ay ang pinakamainam na solusyon na makukuha. Pinapaalalahanan siya ni Taiora na si Saku ay isang lobo at mas malakas kaysa sa mga normal, ngunit walang pakialam si Chizuru at sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa gumugol ng isa pang segundo, na hindi makapaglambingan kay Kota. Kinabukasan, nagpasya si Taiora na sobra na ang lahat, pinigil niya ito, iniwan sa isang bodega, at pumunta para sunduin si Omi upang sila na mismo ang harapin si Saku. Di nagtagal, nagkita ang dalawa at si Saku malapit sa isang dambana, at inalok ni Taiora na hayaan siyang umalis kung aalisin nito ang Pulse Heiress. Sumagot si Saku sa pamamagitan ng pagtatanong kung nakalimutan ba nila kung sino ang kinakaharap nila sa sandaling simula nilang ilunsad ang lahat ng atake nila sa kanya. Ang lahat ng yun, sinipsip lang ni Saku na parang nagtatanggal ng spam na email. Ang tanging bagay na talagang nakaiinis sa kanya ay kapag nasisire nila ang paborito niyang jacket, na tila mas masakit pa kaysa sa mga atake mismo. Pagkatapos nyon, inihayag niya ang kanyang tunay na anyo, at halos agad-agad ay pinawalan ng malay si Omi. Pinwersa ang braso ni Taiora at iginaya siya pataas sa isang biga upang ipakita kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang kapangyarihan. Samantala, nakawala si Chizuru mula sa imbakan kung saan siya nakakulong at nagtungo sa dambana. Pagdating niya roon, sinabi niya kay Saku na pakawalan si Taiora, kaya itinulak siya ni Saku pababa ng hagdan na parang isang walang lamang lata ng cola at tinanong kung handa na siyang tanggapin ang pag-ibig nito. Sa halip, ipinahayag din ni Chizuru ang kanyang tunay na anyo, at nagpasya si Saku na ang pinakamabuting paraan upang kumbinsihin siya ay sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya hanggang sa isuko niya si Kota. Nang panahong yun, nagsimulang makaramdam si Kota na may mali, at matapos ituro ni Noizomo na si Saku marahil ang nasa likod nito. Siya ay agad na tumakbo. Sa kasamaang palad, pagdating niya, si Chizuru ay lubos ng napuruhan at nakahandusay na nasa mahinang kalagayan. Sumugod si Kota upang tumulong, at habang sinasabi ni Chizuru na lumayo siya, hamarang si Noizomo at pinigilan si Saku na sundan din siya. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-usap sina Kota at Chizuru tungkol sa kapangyarihan ng kanilang pagmamahalan, naghalikan ang dalawa, pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan, at nagpakawala ng isang higanteng bolang apoy na halos gawing alaala ang bayan. Ilang sandali lang, si Saku ay nabalutan ng napakaraming pasa na halos hindi na mabilang, at sa wakas ay umamin siya ng pagkatalo. Dahil wala ng dahilan upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, inalis ni Saku ang Pulse Heiress mula sa palso ni Kota. Agad na sinimulan ni Chizuru na subukang bawiin ang lahat ng oras na ginugol niya sa paghihirap dahil sa mga ipinataw na paghihigpit sa relasyon.
Pagkaraan ng ilang minuto, inihatid ng lahat si Saku sa tulay, at matapos sabihin ni Chizuru na huwag na siyang bumalik kailanman, pinuri niya si Koite dahil sa kung paano nito nagawang makakuha ng 10/10s, kasama pa mismo ang sariling kapatid. Pagkatapos nyon, umalis siya sakay ng sasakyan at tila ganap ng tapos sa kwento. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos nyon, nakipagkita siya sa dalawang misteryosong babae at ikinwento sa kanila ang kakaibang kapangyarihan na ginamit ni Kota at Chizuru laban sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, isang Sabado, umaasa si Koita na simulan ang bagong taon ng may kapayapaan at katahimikan kahit minsan, ngunit dumating si Chizuru sa takdang oras, dahil ang pagbibigay sa kanya ng personal na espasyo ay tila hindi kasama sa kanyang mga kakayahan. Matapos mapansin ang itsura sa kanyang mukha, agad siyang nagsimulang asarin ito, ngunit nagkunwari si Koita na ang tanging gusto niya ay ang kimono nito at hindi ang kanyang mga alindog. Samantala, nanunood si Tayura ng isang taunang kaganapan sa dambana at nagsimulang mag-alala sa ideya ng pag-anyaya kay Akane na sumama sa kanya. Matapos gumugol ng ilang minuto sa pagsasanay ng iba't ibang linya at pag-iisip ng labis sa bawat posibleng resulta na parang isang manlalaro na sinusubukang kalkulahin ang 10 galaw ng maaga sa isang laro na natatalo na siya, natapos siyang mawalan ng malay dahil sa labis na paggamit ng utak pabalik sa lugar ni Koita. Sinabi niya kay Chizuru na gusto niyang magsanay ng kaligrapiya buong araw, na parang simpleng gawain lang. Sa kasamaang palad, narinig yun ni Chizuru at agad na napagdesisyonan na ang konsentrasyon niya ang tunay na kalaban. Imbes na hayaan siyang mag-focus, sinimulan niya itong guluhin gamit ang kanyang mga paa sa ilalim ng kotatsu. Sa simula, naisip niyang baliwalain lang yun at akala niya ay hindi naman ito magiging sobra, ngunit pagkatapos ay lalo pa niyang ginulo at mabilis na ipinaalala sa kanya na wala ng pag-asang magkaroon ng katahimikan. Maya-maya, mas lumapit pa siya. Kaya sinubukan ni Koita na umiwas sa sitwasyon bago pa ito lumala. Hinaranggan ni Chizuru ang kanyang dinaraanan at sinimulan siyang istorbohin ng sinasadya gamit ang kanyang kaakit-akit na anyo. Napilitang umurong sa kusina sa dahilan ng paggawa ng tsaa. Sinubukan niya siyang pigilan, ngunit hindi sinasadyang natisod siya, na nagdulot sa kanya upang isipin na naging mas mapangahas siya nitong huli at tila nais niya ng mas mapusok na pakikipag-ugnayan. Dahil tila nadantayan niya ang kanyang kaaya-ayang porma. Agad sinabi ni Koita na aksidente lang yun, ngunit tuluyang binaliwala ni Chizuru ang paliwanag na yun at patuloy pa ring sumulong. Sinabi niya sa kanya na hawakan ang kanyang sinturon, at sa sandaling ginawa niya yun, umikot siya at tuluyang nabigla niya ito. Agad ipinikit ni Koita ang kanyang mga mata na parang isang lalaking nag-aaktibo ng emergency defense mode. Sa kabutihang palad para sa kanya, mayroon siyang nakasuot sa ilalim. Pero sinusubukan pa rin niyang tanggalin din yun hanggang sa mabilis siyang pigilan nito. Maya-maya, nagsimulang magluto ng sopas si Chizuru para tulungan siyang main aitan. Nang tanungin ni Koita kung bakit hindi muna siya magpalit ng iba, agad niyang kinuha ang mungkahi sa direksyong malinaw na hindi niya ibig sabihin, sinusubukang habarin muli ang swimsuit, kaya mabilis niyang sinabi na huwag na niya itong alalahanin. Pagkatapos sumuko sa pagsubok na kontrolin ang sitwasyon, nagpasya siyang umupo na lang doon at pahalagahan ang katotohanang isang napakagandang babae ang nagluluto ng pagkain para sa kanya. Pagkaluto ng sopas, sa wakas ay nagising si Nozomu pagkatapos halos matulog sa buong araw at agad na bumalik para sa isa pang yugto ng araw-araw na kompetisyon kay Koita. Makalipas ang ilang minuto, natapos kumain si Koita at napansin kung gaano katahimik ang paligid. Pagkatapos, nilabas ni Chizuru ang isang larong dice na dala niya, at pumayag si Koita na maglaro dahil ipinapalagay niyang imposibleng maging isang sitwasyong puno ng plot ang isang simpleng board game. Hindi ito nagtagal dahil ang pinakaunang utos ay nag-utos sa kanya na bigyan si Chizuru ng masahe. Agad na sinubukan ni Koita na tumigil, ngunit gumawa si Chizuru ng kwento tungkol sa masasamang espiritu na magpaparusa sa sinumang hindi sumunod sa mga patakaran ng laro, na parabang isa na namang episode ng regular show. Dahil kahit papaano'y nakaligtas siya sa mahabang panahon sa pamamagitan ng paggawa ng mga masasamang desisyon, nagpasya siyang ipagpatuloy ang paglalaro, para sigurado lang. Habang sinusubukang sundin ang mga tagubilin, nagsimula siya sa balikat nito, ngunit agad na inilihis ni Chizuru ang kanyang mga kamay patungo sa kanyang Golden Dragon Balls at sinabing masakit pa rin ang mga ito mula nang masigabo niya itong pinaglaruan sa kakaibang paraan. Pagkatapos nyon, inilaan ni Chizuru ang halos buong araw sa pagbibigay kay Koita ng pinakakahina-hinalang utos sa laro na may isip.
Sa wakas, umabot sa bagong antas ang mga bagay-bagay nang mapunta siya sa isang utos na malinaw na hindi kabilang sa isang normal na board game. Direkta itong nag-utos sa kanya na alamin ang kanyang buong pagkatao. Agad na kinuha ni Koita ang dice at muling nag-roll, ngunit matapos makuha ang eksaktong parehong resulta ng 3 beses ng sunod-sunod, kahit ang kanyang maliit na survival instincts ay sa wakas bumangon, at napagtanto niya na nilagyan ni Chizuru ang laro ng kanyang sariling custom rules. Para makuha lang ang kanyang magnum. Pinapaalalahanan siya ni Chizuru na dapat sundin ang mga utos ng laro anuman ang mangyari, pagkatapos ay siya naman ang sumunod na lump arrow at saktong napunta sa eksaktong parehong bagay. Bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, biglang sumulpot si Nozomu at nagtanong kung pwede rin siyang sumali sa laro. Agad tumanggi si Chizuru at iginiit na nagsasagawa sila ng isang uri ng sagradong ritual. Sa halip na umurong, nagpasya si Nozomu na direktang makipagkumpetensya, at tinanggal niya ang sarili niyang kimono. Halos ubos na ang baterya ng utak ng kawawang lalaki, at ngayon parehong aktibong pinapalala ng 2 babae ang problema. Pagkaraang umabot sa sukdulang kalituhan, nagpasya siyang ang pinakaligtas na opsyon ay umalis, kaya iminungkahi niyang pumunta na lang sila sa dambana. Sa kasamaang palad, walang nagbago kahit kaunti sa dambana. Sa loob ng ilang minuto, kung paano man, nagawa ng 2 babae na gawing isa pang pagkakataon ang isang perpektong normal na sesyon ng pagdarasal upang pag-usapan ang kanilang pagnanasa sa kanya. Sinubukan ni Kota na balansehin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kaunting kapayapaan at disente sa kanyang buhay, ngunit agad na ibinasura ng universo ang kahilingang iyon. Maya-maya, napansin niyang naglalaro si Nozomu ng lollipop at sinubukan niyang magpalit ng paksa. Ngunit tumugon si Chizuru sa pamamagitan ng pagkain ng cotton candy ng malaswa, at pagkatapos ay sinubukan niya itong isubo sa kanya. Saka naman, dumating si Taira at sinabihan sila na kumuha na ng silid. Sa halip na mahiya, tinawanan ni Chizuru ang katotohanang lubos siyang nag-iisa at sinipa siya palayo. Hindi nagtagal pagkatapos yun, sinuri ng lahat ang kanilang mga anteng-anteng ng kapalaran. Nalungkot ang mga lalaki matapos basahin ang mga prediksyon tungkol sa paghihirap sa hinaharap, habang agad namang nagsimulang makipagtalo si Chizuru kay Nozomu kung sino ang karapat-dapat magpakasal kay Kota. Sobrang uminit ang pagtatalo kaya't aksidente siyang bumangga kay Omi. Natural lang na nagalit si Omi, at humanda na siya upang makipag-away muli. Ngunit kahit paano ay nakumbinsi siya ni Mayo na umasta bilang isang normal na tao sa pagkakataong ito. Sumang-ayon si Omi nang nag-aatubili na kumilos ng maayos, bagamat mukha itong masakit para sa kanya. Lalo pang naging abala ang mga bagay-bagay nang dumating si Akane kasama ang iba pa niyang kaibigan. Sa sandaling makita sila ni Chizuru, napagtanto niyang tuluyan nang nawala ang pagkakataon niyang makapag-isa kasama si Kota. Gaya ng inaasahan, agad siyang sinimulang pagtalunan ni Akane tungkol sa pag-impluwensya kay Kota ng masama. Kaya nagpasya si Kota na lumayo bago pa man maging bahagi ng isa pang pagtatalo. Para gamaan ng pakiramdam, bumili siya ng matamis na shake para sa lahat. Ito ay naging isang masamang ideya dahil nagpasya si Akane na ipagmalaki ang kanyang husay sa pag-inom at agad na natalo matapos lamang ang ilang baso. Isang kalapit na puno ang naging kanyang pinakamatalik na kaibigan sa natitirang bahagi ng gabi. Nang makakita ng pagkakataon, tinanong ni Taira kung gusto niyang tingnan ang festival at sumama sa kanya. Pagkatapos ay ginugol niya ang buong araw sa pagsubok na manalo ng pinalaman ng kuneho mula sa isa sa mga laro. Pagkatapos gumastos ng sapat na pera para pandohan ang isang maliit na negosyo at sa wakas ay manalo sa bagay na yon, buong pagmamalaki siyang lumingon para lang matuklasan na nakatulog na pala si Akane. Kinagabihan, nagsimulang umuwi ang lahat. Nasa sabik si Chizuru dahil iniisip niya na sa wakas ay makakasama niya si Kota nang sila lang. Sa kasamaang palad, ganap na hindi naintindihan ni Taira ang sitwasyon at pinasalamatan siya sa pag-imbita sa lahat pabalik sa bahay ni Kota. Sa sandaling marinig yun ng iba, nasabik din silang lahat. Ilang araw pagkaraan, sinusubukan ni Kota na makayanan ng lamig sa pamamagitan ng pagbalot sa sarili ng kumot, ngunit aksidente siyang nakahawak ng malambot na bagay sa loob nito at napatalon para lang makita si Chizuru na naroroon na para bang yun ang kanyang planadong lugar ng paglitaw. Agad siyang nag-alok na painitin siya, at bago pa man lubos na maintindihan ni Kota ang nangyayari, niyakap niya ito ng mahigpit na parang bahagi ng pang-araw-araw na gawain. Sumunod kaagad ang malakas na malamig na hangin,
Kaya tumayo siya para isara ang bintana nang hindi nalalaman na ang babaeng nagngangalang Yuki Hana ang may kagagawan. Papunta sa eskwelahan, napansin ni Kota na ito ang unang beses niyang makakita ng Snow simula nang lumipat siya sa lungsod, kaya sinubukan niyang pag-usapan ito ng normal. Agad sinira ni Chizuru ang sandali sa pagsasabing galit siya sa Snow dahil sinira nito ang pagkakataon niyang makalapit sa kanya sa silid. Binaliwala iyon ni Kota at tinanong na lang ang tungkol sa mga magulang niya. Paliwanag niya, nakatira sila sa bundok at ang tanging kawili-wiling bagay doon ay isang hot spring. Tapos ay casual na iminungkahi na bumisita sila na parang isang biyahe lang sa weekend. Nang tanungin ni Kota kung bakit hindi siya bumibisita sa kanila, sinabi niyang gusto lang niya siyang makita. Pagkatapos nyon, sinubukan niyang hilahin silang palapit muli para ipagpatuloy ang nakasanayan niyang paraan ng panggugulo, ngunit muling lumitaw si Yuki Hana at namagitan. Kalaunan, naupo si Kota sa klase at sinubukang umaktong normal habang binabati si Akane, habang sinabi naman ni Yuki Hana kay Chizuru na nagpunta lang siya para kumustahin ito. Agad namang sinabi ni Chizuru sa kanya na tigilan na ang pagpapanggap na hindi niya sinusunod ang utos ng kanilang ina, at sa wakas ay inamin ni Yuki Hana na pinadala siya para alamin kung ano talaga ang relasyon niya kay Kota. Pagkatapos ay ipinaalala niya rito na ang mga relasyon sa pagitan ng yokai at tao ay hindi nagtatapos ng maayos. Malinaw na tinanggihan ni Chizuru ang ideyang iyon at ipinagtanggol ang kanyang relasyon kay Kota. Kasabay nito, pumasok si Taira sa klase na humihingi ng kanyang takdang aralin. Sinabi ni Akane sa kanya na gawin niya yun ng mag-isa, ngunit sinabi ni Kota na marahil ay kilala niya ang babaeng Snow Ninja, at agad na maling binigyan kahulugan ng buong klase yun bilang pagbubukas niya ng isa pang misteryosong body route. Agad siyang kinaladkad ni Taira palabas para makuha ang mga detalye, at pagkatapos may paliwanag ni Kota ang lahat, napagtanto rin niya na hindi normal si Yuki Hana at sinabing marahil ay lalala pa ang sitwasyon. Balik sa loob, sinasabihan na ni Chizuru si Yuki Hana na umuwi na dahil walang humihinto sa kanya para manatiling malapit kay Kota. Sumagot si Yuki Hana na kailangan niyang subukan kung totoo ang kanilang pagmamahalan, pagkatapos ay agad na nagpakawala ng matinding snowstorm na nagpalamig ng husto sa buong paaralan na para bang may nagpos sa realidad. Nagsimulang mataranta ang mga estudyante habang ang lahat ay nagiging yelo, at ang mga guro tulad ni Takao ay nagmamadaling pinipigilan ang mga tao na lumabas, habang lumitaw si Sehera upang tumulong na kontrolin ang sitwasyon. Sinubukan nilang tingnan si Mio para sa tulong sa pamamanhid sa lamig, ngunit tila nag-shutdown siya at pumasok sa buong hibernation mode, naganap na nag-alis sa kanya sa sitwasyon. Tumakbo si Takao patungo sa lugar ni Kumata para humingi ng tulong, pero nadiskubre niya na nawala na rin pala ito ng malay para sa araw na yon, kaya naman paliit ng paliit ang kanilang grupo ng suporta. Bumalik si Kota sa loob para tingnan ang lahat, at ipinaliwanag ni Chizuru na si Yuki Hana ay isang malubhang problema na kailangan nilang ibalik sa Himalayas bago niya sirain ang lahat sa pagitan nila. Di nagtagal, muli silang nagtipon kasama si Noizomu para sa isang pinagsamang plano, ngunit ginamit niya agad ang pagkakataon upang ituro na ang magiging biyena ni Kota ay isa lamang grupo ng mga mapanganib at kakaibang tao. Nainis si Taira sa kalagitnaan ng pagtatalo dahil patuloy pa rin ang lahat sa pagsasalita imbes na mag-focus kay Yuki Hana. Nahuli na dahil ang nyebe sa labas ay ginagawa na ang buong eskwelahan na parang isang dambuhalang freezer. Sa loob ng silid-aralan, nagtitipon si Akane at ang iba pa sa paligid ng isang lampara, sinusubukang manatiling mainit, tinuturing ito na parang siga sa gitna ng isang survival game, at nang nagsisimula na silang tanggapin na malapit na silang maging mga karakter sa Frozen 3, dumating ang kambal at casual na tinuruan sila kung paano manatiling mainit gamit ang mga pahayagan. Sa pasilyo, napansin ni Taira na lumalala ang nyebe, at pagkatapos ay nakita nila ang isang snowman na nakatayo roon. Nagtataka ang lahat kung bakit hindi ito mukhang friendly na uri ng Disney dahil ang isang ito ay malinaw na mukhang may side quest na may kinalaman sa karahasan. Sabi ni Chizuru kay Taira na pabagsakin ito, ngunit agad siyang nagpanik at sinabing napakalayo nito sa kanyang antas. Sinubukan muna ni Chizuru na kausapin siya ng mahinahon, ngunit nang hindi ito umubra, nadismaya siya at nagbanta na siya na lang ang bahala kung ayaw pa rin niyang kumilos. Dahil wala nang mas magandang opsyon, sumugod si Taira na may peking kumpiyansa, ngunit itinuring lang siya ng snowman na parang isang dummy sa tutorial at pinaglaruan. Kahit paano ay nagawa niyang talunin ito,
Hindi pa rin gumanda ang sitwasyon dahil lumitaw ang isang grupo ng mga halimaw na yelo at dinala siya na parang isang bagay na idaragdag sa kanilang koleksyon. Pagkatapos ay sinimulan nilang habulin si Kota at ang mga babae sa pasilyo, ginagawang isang buong escape sequence ang lugar kung saan walang sino man ang talagang nagplano ng ruta. Samantala, pabalik kina Akane at ang iba pa, nagulat sila sa mga camping tent na itinayo ng kambal at pinuri sila sa pagiging maparaan, hanggang sa itanong ni Akane kung ano ang nasa loob ng hot pot na kinakain nila. Casual na sinabi ng kambal na ang mga gulay ay galing sa tabi ng kalsada, na siyang nagpatapos sa gana ng lahat, at pagkatapos ay nagsimula silang magtanong kung ligtas ba kahit ang karne. Ipinaliwanag ng kambal na may nag-iiwan sa kanila ng mga bag ng karne ang isang may-ari ng restaurant pagkatapos ng trabaho, at tahimik na lang tinanggap ng lahat na ang kaligtasan sa pagkain ay isa na lamang tsismis. Ngunit si Kota ay hindi kasama sa debate dahil tumakbo siya kasama ang mga babae at agad bumagsak dahil sa lamig. Para hindi siya maging isang nagyayelong update screen, sinubukan ni Chizuru at ng iba pa na painitin siya gamit ang kanilang karaniwang medyo kawili-wiling mga pamamaraan. Dumating si Yukihana at tinanong kung bakit hindi sumipot si Chizuru sa duelo, itinuturing ang buong krisis na parang nakatakdang appointment. Nagpaumanhin si Chizuru at sinabing nakalimutan niya. At pagkatapos ay idineklara ni Yukihana na ang isang mahinang tao tulad ni Kota ay hindi karapat-dapat sa kanyang malaking dibdib. Sinubukan niyang umatake, ngunit sumabat si Nozomu at agad na naging snowball, na nag-alis sa kanya sa eksena. Habang hinihila ni Chizuru si Kota palayo, muling bumagsak si Kota sa nyebe at sinabi kay Chizuru na iwan siya at tumakbo. Ngunit sa halip na gawin yun, nagpasya si Chizuru na ito ang perpektong sandali upang patunayan ang kanilang samahan sa pamamagitan ng paggigiit ng isang halik na magpapagsanib ng kanilang kaluluwa. Pinakawalan nila ang kanilang pinagsamang lakas ng putok at nilupig si Yukihana, ngunit bigla siyang sumuko at umamin na ang lahat ay isang pagsubok lamang upang kumpirmahin na si Kota ang nararapat. Pagkatapos ay sinabi niya na gustong makipagkita ng kanyang ina sa kanya bago umalis at tapusin ang krisis ng nyebe, at unti-unting bumalik sa normal ang paaralan, na parang walang nangyari. Matapos ang lahat ay umayos, lumayo si Chizuru sa sitwasyon ng mental, na parang nagre-reboot siya ng kanyang sistema, at sinubukan niyang alamin kung ano talaga ang gusto ng kanyang ina. Habang nasa labas, sumilip ang mga estudyante sa bintana at nakita sina Kota at Chizuru na nakatayo pa rin sa nyebe ng magkasama, na mukhang kakaligtas lang nila mula sa Titanic. Makalipas ang ilang araw, dumating sina Chizuru at Kota sa hot springs na binanggit niya at agad na nagalit kay Tairo dahil inanyayahan nito ang barkada ng mga geek ni Akane. Ilang minuto niya itong pinagsasabihan bago sila sinalubong ng isang ubod ng gandang babae na nagngangalang Tamamo, kasama si Yukihana, at ipinakilala ang sarili bilang may-ari ng inn. Pagkapasok nila, ipinaliwanag niya ang ayos ng kwarto at inutusan si Yukihana na ipasok ang kanilang gamit. Pagkatapos ay muling sinalubong sina Chizuru at Tairo sa kanilang tahanan. Ang nagtatakang tingin ni Kota sa kanyang mukha ang nagpahiwatig sa kanya na wala itong kahit ideya kung sino siya, kaya muli niyang ipinakilala ang sarili bilang nanay ni Chizuru at Tairo. Ilang minuto ang lumipas, nag-ayos ang mga babae sa kanilang kwarto at sabik ng subukan ang paliguan bago napagtanto ni Akane na ang mga lalaki ay literal na nasa katabing kwarto lang. Agad niyang pinigilan si Chizuru sa paggawa ng kalokohan, habang si Tairo naman ay nakakaramdam ng tunay na kilig dahil sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataong makagawa ng hakbang kay Akane. Nagbibiruan sina Yuki at Kiriko tungkol sa posibleng pagpasok ni Kota sa kanilang silid sa gabi ng palihim, at sinasabi rin na baka si Chizuru ang mamahala ng inn mula kay Tamamo balang araw. Ngunit bigla siyang nalungkot at sinabing hinding-hindi niya gustong mamahala bago lumabas. Pagkaupo niya sa lobby makalipas ang ilang minuto, iniisip niya ang sinabi ni Yukihana bago umalis nung isang araw at nagsisimulang pagsisihan ang pagpunta sa inn. Dumating si Kota para magtanong kung ayos lang siya, at sinabihan niya itong umupo, pinasalamatan sa pag-aalala, at ipinangako na walang problema habang malinaw na may problema. Sinusubukan niyang mag-enjoy sa sandali kasama siya nang biglang sumulpot si Nozomu at tinanong si Kota kung gusto niyang maligo kasama siya tulad ni Vegeta at Bulma, kaya agad siyang sinabihan ni Chizuru na lumayo. Pagkatapos nyon, pumasok si Kota sa paliguan ng mga lalaki at nagpasalamat sa Diyos na hindi niya kailangang harapin ang kanyang mga kakaibang kasintahan sa susunod na ilang minuto.
Samantala, kapapasok lang ni Chizuru sa paliguan ng mga babae at nadismaya na kailangan niyang tiisin ang kakaibang pagkahumaling ni Noizomo sa mga rubber duck. Nagpa siya si Kota na magpatuyo, ngunit may nakita siyang papasok at inakala niyang si Tayura iyon hanggang sa makita niyang si Tamamo pala. Nagtago siya sa tubig habang sinasabihan siya nitong huwag gumalaw para mahugasan niya ang kanyang likod. Ngunit isang sulyap sa kanyang malalaking dibdib ay nawawala na siya sa sarili. Patuloy siyang nangungumbinsi habang narinig ni Chizuru ang buong pag-uusap at sinubukan niyang makalusot sa pader. Ngunit naharangan lamang siya ng isang makapangyarihang harang, at doon niya napagtanto na aagawin ni Tamamo ang kanyang lalaki dahil marahil ay matagal na siyang uhaw sa pansin ng lalaki. Habang si Tayura ay nakikipagsapalaran sa buhay para sa isang sulyap sa mga alindog ni Akane, sinimulan ni Tamamo ang paghuhugas sa likod ni Kota at sinabihan nitong huwag pansinin ang hanggal na sigaw ni Chizuru mula sa kabilang panig. Ipinaliwanag niya na hindi niya sila tunay na ina, pagkatapos ay inabot niya upang linisin ang pribadong bahagi nito at sinadya niyang idampi ang kanyang dibdib sa likod nito habang nagtatanong kung mas malaki ang mga ito kaysa kay Chizuru. Na-realize niya ang nangyari at lumayo siya, kaya nagpalit siya sa kanyang tunay na anyo para mas palakasin pa ang tukso. Saka, sa wakas ay nilampasan ni Chizuru ang hadlang at sinabihan siyang tumigil. Ngunit mas lumayo pa si Tamamo sa pamamagitan ng pagpapakita kay Kota ng kanyang mga cake at pangakong mas aalagaan niya ito kaysa kay Chizuru. Nagpa siya si Chizuru na makikipaglaban siya para sa puso at longganisa nito hanggang sa mapansin niyang nawala na pala ito ng malay mula sa matinding pagkapagod ng isip. Halos sa parehong oras, sa wakas ay narating ni Tayura ang tuktok ng bundok, ngunit imbes na tanawin, nakita niya ang isang grupo ng mga unggoy sa pool. Sa kanya napansin sina Akane at ang mga babae na pabalik na bago siya tinulak ng isang galit na unggoy mula sa gilid. Nang maglaon, nagising si Kota saktong-sakto para sa hapunan kasama ang lahat. Naglatag sina Tamamo at Yukihana ng buffet, pagkatapos ay napansin nilang hindi pa lumalabas si Chizuru. Sabi ni Noizomo na mas mainam kung kumain na lang sila nang wala siya. Nag-alok sina Ur at Tamamo kay Kota ng isang espesyal na inumin. At nang ipaalala niya na hindi siya umiinom ng alak, ipinaliwanag ni Tamamo na ito pala ay isang inuming pampalakas ng enerhiya para sa mga yokai. Sakto naman, nang papunta na si Tayura sa dining hall, lumabas si Chizuru mula sa laundry room at tinanong kung may ginawa ba si Tamamo kay Kota bago siya tumakbo upang iligtas siya. Pagdating niya roon, nakita niya si Noizomo na nagsasali ng isa pang tasa para sa sarili niya. Kaya inagaw niya ito mula sa kanya. Pero huli na ang lahat dahil bigla siyang nahumaling kay Noizomo. Sinabi ni Tamamo sa kanya kung ano ang inumin, at nagpanik siya habang pinaalalahanan si Tayura na pinapainom nito ang mga tao at pinapahulog sa pag-ibig sa unang taong makita nila pagkatapos inumin ito. Napagtanto ni Tayura na ito ang perpektong pagkakataon para nakawin ang puso ni Akane at tumakbo upang hanapin ito, iniwan si Chizuru mag-isa upang harapin si Kota. Habang isinasaalang-alang ni Kiriko at Yukihana na maging ang pinakabagong mag-asawa sa grupo, nakita ni Tayura si Akane at sinubukan itong akitin, ngunit patuloy itong humihingi ng higit pa at nahulog sa pag-ibig sa bote sa halip. Sa panahong yun, napagtanto lang ni Chizuru na hindi na tumatalab kay Kota ang karaniwan niyang mga taktika. Kaya inilagay niya ang sarili sa isang desert boat pose para makita kung maaalala nito ang kanilang pagmamahalan. Ngunit nawala ito kasama si Noizomo para magkaroon ng pribadong sandali. Sa laundry room ilang sandali, sinubukan niyang humingi ng isang halik na hindi maayos kay Noizomo, at nang dumating si Chizuru para pigilan sila, tinabyunan siya ni Tamamo at Yukihana ng mga tuwalya, binibigyan sina Kota at Noizomo ng pagkakataong makatakas. Nakahanap sila ng pwesto sa attic para magpakasarap, at umakyat ito sa bubong para pigilan silang muli. Kaya umalis sila para maghanap ng ibang pwesto. Samantala, humingi ng paumanhin si Tamamo sa dalawang mahalagang bisita dahil sa ingay, ngunit sinabi ng mas batang babae na huwag siyang mag-alala at may binanggit tungkol kay Kota na kanyang kuya. Ilang minuto ang lumipas, nawasak ang puso ni Chizuru at nagsimula siyang isipin na hindi na siya mahal ni Kota. Saka, pumasok sila ni Noizomo sa banyo, iniisip na sa wakas ay may sapat na silang oras para isagawa ang kanilang balak. Ngunit nagpakita muli si Chizuru, kaya sinabihan siya ni Kota na huwag silang abalahin. Ikinagulat niya ito, at lumala pa nang patuloy siyang ngumiti kay Noizomo, kaya tumakbo siya, lubos na kumbinsido na huminto na ito sa pagmamahal sa kanya. Hindi nagtagal matapos ang kanyang pagkabigla,
Nakita niya ang robe ni Kota sa hagdan at tumakbo pabalik sa kanyang silid para ipagpatuloy ang pag-iyak habang sa wakas ay nakahanap si Kota ng liblib na lugar para masolo si Nuozomo. Paglapit niya para halikan, ang mga alaalang paulit-ulit na pinigilan siya ni Chizoro ang naging sanhi upang mawala ang epekto ng inumin. Kaya sinubukan niyang alamin kung ano ang nangyari, ngunit nakatulog si Nuozomo, at nagsimula siyang hanapin si Chizoro sa kung saan-saan. Nang makarating siya sa silid nito at sinubukang kausapin siya, sinabi niya rito na bumalik sa dati para magkaroon muli sila ng pagmamahalan. Nalito siya rito, kaya tinanong niya kung may nagawa siyang masama rito at sinabing wala siyang matandaan pagkatapos ng hapunan, kaya nilapitan niya ito ng mabilis at niyakap habang patuloy na umiiyak habang pinagmamasdan sila ni Tamamo at Yukihana mula sa pasilyo. Kinabukasan, pinagalitan ni Chizoro si Nuozomo dahil sa pagtatangkang sirain ang kanilang relasyon. Umihi ako, ngunit kalmadong sinabi ni Nuozomo sa kanya na magpalamig habang tinatanggap ni Taira na nakatadhana siyang manatiling binata habang buhay. Matapos magpasalamat ang lahat kay Tamamo sa pananatili at simulan ang pag-alis, tinawag niya pabalik si Kota at sinabi sa kanya na alagaan ng mabuti si Chizoro. Habang pinapanood niya silang umalis ilang sandali pagkatapos, inamin niyang nagulat siya na nakaligtas si Kota sa epekto ng kanyang giuma at sinabing baka umibig din siya kay Kota bago bumalik sa loob. Ilang gabi pagkatapos, sa kwarto ni Kota, bumalik si Chizoro sa kanyang nakasanayang routine kasama si Kota. Tinatrato siya na parang sarili niyang plot machine, habang pinapanood ni Minori ang lahat mula sa gilid at tuluyang nagulantang, sinasabing masisiraan ng bait si Kota dahil sa labis na kakaibang pag-uugali ni Chizoro. Kalaunan, abala sina Ahi at Ren sa pagsubok na pabagsakin ng isang halimaw na sentipido para sa gantimpala nito. Nagawa nilang balutan ng lubad ang ulo nito, ngunit bigla itong humarurot at kinaladkad sila sa lupa ng matagal na parang dagdag na bagahe. Matapos ang ilang minutong pagpupumiglas at mawalan ng hawak, pinanood nilang lumayo ang kanilang pera para sa hapunan. Ngunit nang mukhang wala ng pag-asa, isang kidlat ang tumama sa alupihan mula sa kung saan at ginawa itong walang kilos agad. Dumating si Minori kasama si New pagkatapos, nilinaw na siya ang nasa likod nito. Dumating ang kanilang tatay at sinabi sa kanila na huwag nilang pag-isipan man lang na salakayin siya dahil isa siyang mensahero mula sa pamilya Matama. At si New ay hindi lang alaga, kundi isang ganap na yokai bodyguard na may matinding kapangyarihan. Nalito ang kambal dahil mukhang masyadong inosente si Minori para sa ganoong uri ng pagpapakilala. Kaya tinanong nila kung ano ba talaga ang gusto niya sa kanila. Sabi ni Minori na mayroon siyang pakiusap na sila lang ang makakapag-asikaso. Ilang minuto pagkatapos, binanggit niya ang siyam na buntot na Soro na balitang natalo, saka casual na humigop sa kanilang murang tsaa. Agad niya itong pinagsisihan at tinanong kung bakit parang federal na krimen ang lasa nito. Humihingi ng paumanhin ang kanilang tatay at sinabing mga murang tsaa lang ang kaya nilang bilhin. Nagpatuloy ang usapan at sinabi ni Minori na nabuhay muli ang Soro. Ipinakita niya sa kanila ang larawan ni Chizoro at sinabing siya ang target na kailangan nilang puksain. Napatigil saglit ang kambal dahil ang description ng trabaho ay lampas sa kanilang kakayahan. Pagkatapos, inilabas ni Minori ang alok na bayad, na isang napakalaking halaga ng pera, at pareho silang agad na nagpalit ng ugali at sumang-ayon na tanggapin ang trabaho. Kinabukasan sa paaralan, dinala ni Chizoro si Kota sa isang walang lamang silid-aralan para sa kanyang nakagawi ang isa sa isang kaguluhan. Habang abala siya sa pagpapakain dito ng gatas, ang kambal ay nasa labas na nakabitin sa puno, sinusubukang magplano ng pag-atake at nagpa siya na gumamit ng isang pampasabog para sabay silang mapalipad agad. Ang problema ay labis nilang pinag-isipan ang tiyempo at sa huli ay nakita sila sa bintana. Unang kumilos si Chizoro, kinuha ang isang upuan, at inihagis ito ng walang pag-aalinlangan, na naging sanhi ng pagguho ng kanilang buong plano. Matapos matamba sa sarili nilang plano, mabilis na napagpasyahan ng kambal na masyado siyang malakas para sa ordinaryong pamamaraan at nagpasya na kailangan nila ng mas abanteng paraan, tulad ng paggamit ng gamot. Ilang oras pagkalipas, habang tanghalian, pinapakain ni Chizoro si Kota sa isang all-you-can-eat buffet. Sinubukan ni Taira na sabihin na siya talaga ang kusinero, ngunit agad siyang pinatahimik ni Chizoro at sinabihan si Kota na magtuon sa pagkain sa halip na makinig sa ingay sa paligid. Ang kambal, na nakatanaw mula sa malayo,
ay nagsimulang magtaka kung makakakuha rin ba sila ng ganoong pagkain at nagpa siya na manigurado sa trabaho upang hindi ito mawala sa iba. Pagkatapos ay sinimula ni Akane ang karaniwang pagtatalo tungkol sa labis na pagiging malapit ni Kota. Kaya sinabi ni Chizuru sa kanya na maghanap na lang ng lalaki sa halip na pakialaman ang relasyon ng iba na parang ito ang kanyang full-time na trabaho. Nagpatuloy ang pagtatalo hanggang sa tanungin ng kambal kung pwede silang sumama sa tanghalian, at pinayagan ito ni Chizuru. Nagpasalamat sa kanya si Ren sa pamamagitan ng pagbibigay ng inihaw na not, na agad nagpakaiba sa kapaligiran sa mesa. Pagkatapos ay nagpa siya si Chizuru na ipapakain ito kay Kota ng direkta. Pagkatapos noon, ibinuhos ng kambal ang kanilang inihandang substansya sa inumin ni Chizuru. Walang kamalay-malay niyang nabuhusan din ng bibig ni Kota habang sinusubukan siyang pakainin. Bago pa siya matapos, inihawi ni Noizomu ang mukha niya, at nauwi sa pagkalunok niya ng buong-buo ang lahat. Sinusubukan niyang magreklamo, ngunit bigla siyang nahilo, at dali-dali siyang dinala ni Kota sa klinika. Gaya ng dati, nagtangkang magpakita ng pagkasensual si Chizuru kay Kota sa kama. Ngunit napansin ni Kota na may kakaiba nang yakapin siya nito. Umurong siya at agad siyang natigilan nang mapagtanto niya na wala na ang kanyang karaniwang mga pakana. Napansin din ito ni Chizuru, at nagsimula siyang mataranta, habang nalilito din ng kambal kung bakit ang isang kunwari ay nakamamatay na lason ay tinanggal lamang ang isang partikular na katangian sa halip na gumawa ng anumang lohikal. Samantala, si Minori naman ay mukhang kontento sa mga resulta dahil naniniwala na siya na si Chizuru ay hamina dahil ang pangunahing pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan para sa ang pagkahumaling ni Kota ay nakakonekta pa rin doon. Ipinaliwanag ni Kota ang lahat kay Taira at Noizomu, habang pinoproseso pa rin kung anong uri ng pag-update ng kakayahan ang katatapos lang. Pinigilan niya si Chizuru sa paggawa ng isang matinding bagay sa sarili at nangakong tutulungan itong ayusin, kahit na malinaw na wala siyang ideya kung ano ang tunay na solusyon. Medyo umasa si Chizuru pagkarinig noon, ngunit tiningnan ni Noizomu ang kanyang sitwasyon at kinumpirma na mas lalong naging akma si Chizuru para kay Kota, na sinabi sa pinakamabagsik na paraan. Nang gabing yun, pabalik sa kanyang silid, malungkot pa rin si Chizuru, at inamin ni Kota na hindi niya talaga naiintindihan ang pinagdadaanan nito ngunit sinabi niyang tutulong pa rin siya. Sinabi naman ni Chizuru na imposibleng mahalin siya ni Kota kung wala ang kanyang karaniwang napakalaking mga melon. Muli niyang sinubukan ang kanyang karaniwang panunukso, ngunit halos hindi nagre-react si Kota dahil wala namang anumang maiirehistro ang kanyang utak, kaya sa huli ay muling tinangka niyang habarin ang kanyang damit, tanging upang kumpirmahin na wala pa rin ito ng tuluyan. Muli siyang nagsimulang umiyak, at ipinaalala ni Kota sa kanya na hindi naman niya ito palaging taglay mula pa noong una, kaya posibleng maibalik ito. Lubos na sineseryoso ni Chizuru ang ideyang yun at nagpasya siyang palalakihin niya itong muli kaagad. Pagkatapos ay tinawagan niya sina Noizomu at Taira para sa isang pulong tungkol sa estratehiya sa pagpapalaki ng mga melon. Ipinadala si Taira upang maghanap ng pagkain na di umano'y nakakatulong sa paglaki, habang nagpasya sina Noizomu at Chizuru na ang plano ay kinapapalooban ng pagmamasahe ni Kota upang pasiglahin ang mga resulta. Dinala nila siya sa gym pagkatapos noon, at habang sinusubukan ni Kota na sundin ang mga tagubilin, nadulas ang kanyang mga kamay at mabilis niyang napagtanto na wala halos siyang magawa. Kahit pa, sinubukan niyang mag-improvise at sa halip ay nagsimulang sundutin, tinatrato ito na parang bagong pamamaraang pang-eksperimento. Nahirapan si Chizuru na manatiling kalmado habang si Kota ay nakaluhod lang doon, kumikilos na parang isang inosenteng mananaliksik na sumusubok ng hindi pa nalalamang mekanika. Pagkatapos ay kumuha si Noizomu ng sukat at buong pagmamalaki niyang inihayag na mayroong bahagyang pagtaas. Nagiging excited si Chizuru at gustong subukan muli, pero iminumungkahi ni Noizomu na gumamit ng ibang bagay sa susunod. Habang sila'y nagtatalo, napansin ng kambal na ang kapangyarihan ni Chizuru ay tila pinigilan o hindi matatag, kaya nagpasya silang samantalahin ito at muling subukan ang kanilang planong gumawa ng gulo. Kaya bigla na lamang inilabas ni Noizomu ang espesyal na cake ni Chizuru at sinabihan si Kota na kainin ito, na sinasabing kailangan daw ito para sa paggaling. Nagulat at nag-aalangan si Kota, at si Chizuru naman ay nahihiya at gusto nang umatras. Ngunit iginiit ni Noizomu na ito lang ang tanging paraan para maibalik ang kanyang kalagayan, kaya tinanggap na rin ito ni Chizuru at sinabihan si Kota na ituloy na. Sa sandaling pumayag si Kota,
Isinubsob ni Noizomo ang mukha niya rito, at nagpanik ang kambal at aksidenteng nalaglag muli ang kanilang plano ng bomba, na ginagawang isa pang bigong pagtatangka ang lahat. Napagdesisyonan na ni Minori na walang pag-asa ang lahat ng sangkot at nagpatuloy sa pamamagitan ng pagpapatawag ng hukbo ng masasamang espiritu para nalang harapin ang sitwasyon. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay nakuha ni Taira ang huling item na kailangan para sa pagbabalik ng quest, ang mga cake ni Chizuru, ngunit agad na tumugon ang universo sa pamamagitan ng paghagis ng isang mutanteng tarantula sa kanya. Sa halos parehong oras, biglang naalala ni Kota na may Taira pala matapos ang matagal na pagtulong sa melon emergency ni Chizuru, at nang iminungkahi niya na tignan siya. Sinabi ni Chizuru sa kanya na manatiling nakatuon na lang sa misyon. Kinabukasan sa paaralan, nagpatuloy ang kakaibang operasyon sa gym, at nag-aalala si Kota na baka may pumasok at makakita sa kanila. Sinabi ni Chizuru at Noizomo sa kanya na huwag mag-alala dahil sadyang maaga silang dumating para sa karagdagang pribasya. Habang patuloy siyang tumutulong sa proyekto, inihanda ni Ren ang lahat para sa isa pang bitag at lumakad upang dalhin si Ahi. Ngunit nang sumabog ang bomba at wala talagang nangyari, pareho silang nagtaka kung paano nila nabili ang kanilang mga pampasabog mula sa Wish. Samantala, nagpasya si Noizomo na gusto rin niya ng atensyon at hiniling kay Kota na tulungan din siya. Ngunit agad na tinutulan ni Chizuru ang ideyang yon, kaya nagpapagulong-gulong si Noizomo sa sahig, humihingi ng atensyon. Kalaunan ay pumayag si Chizuru dahil si Noizomo ay naging kapaki-pakinabang naman sa buong kaguluhang ito. Pagkatapos mismo nyon, nagpasya ang kambal na subukan ng bomba para sa kontrol ng kalidad at agad na sumabog silang muli. Habang nangyayari ang lahat ng ito, namataan ni Akane si Taira na hila-hila ang tambak ng mga bag pababa sa kalsada habang mukhang taong natalo sa laban sa mismong buhay. Lumapit siya at nagtanong kung ano ang nangyayari, at matapos marinig na ang lahat ay para kay Chizuru, inaasahan ni Taira ang kahit kaunting simpatsya dahil halos mamatay ng maraming beses. Sa halip, nagpasya si Akane na parusahan siya dahil sa pagliban sa klase. Ilang minuto pagkatapos, sa klase, nagulat si Kota sa dami ng bagay na talagang nagawang maibalik ni Taira. Sinimulan ni Taira ipaliwanag ang lahat ng mapanganib na sitwasyon na nalampasan niya at malinaw na umaasa na pahahalagahan ng isang tao ang kanyang pagsisikap, ngunit halos hindi nagpakita ng reaksyon si Akane. Lalo pang pinalala ni Chizuru ang sitwasyon sa pagsasabi sa kanya na huwag nang pahabain pa ang kwento, dahil walang sino man ang gustong marinig ang lahat ng iyon. Nang subukan niyang ipaliwanag kung gaano kahalaga ang mga sangkap, sinabi niya rito na tumigil na sa pagsasaita at magsimula ng magluto. Sa ibang lugar, nag-impake si Sehera ng kanyang mga gamit at sinabi kay Takao na mayroon siyang mahalagang kailangang asikasuhin, habang tumatangging ipaliwanag ang anuman dito. Hindi nagtagal, sinimulan ni Kota at ng mga babae ang paggawa ng magic smoothie ni Chizuru habang pinapanood sila ng Geek Squad ni Akane mula sa malayo at sinusubukang alamin kung bakit ang dalagang may pinakakilalang pisikal na anyo sa eskwelahan ay naghahanap ng pagbabago. Dumating din ang kambal, at matapos masabik sa kung gaano kasarap ang smoothie, nagsimula silang magtaka kung bakit labis ang pagsisikap ni Kota sa pagtulong kay Chizuru. Nang gabing yun, nakakita ang grupo ng bakanteng silid-aralan para suriin ang resulta. Sa kasamaang palad, ang pisikal na katangian ni Chizuru ay tila lumiit pa kaysa dati. Matapos muling suriin para lang makasigurong hindi sila niloloko ng katotohanan, nagsimulang umiyak si Chizuru habang pinapaalalahanan siya ni Kota na maaari silang magpatuloy sa pagsubok hanggat kinakailangan. Ang kambal ay nagsimulang makaramdam ng kaunting sama ng loob sa buong pangyayari, ngunit patuloy pa rin silang naninindigan sa misyon dahil lubos silang nakumbinsi ni Minami na si Chizuru ay isang uri ng masamang yokai. Pagkatapos ng klase, nagpasya si Chizuru na magpasalamat sa lahat sa pamamagitan ng paglibre sa kanila ng isang malaking salo-salo. Sa sandaling ipakita niya sa kanila ang kainan, agad napansin ni Noizomo ang kambal sa malapit. Nagtago sila sa likod ng isang poste ng ilaw, na halos hindi naman gumana, syempre. Tinanong ni Noizomo kung bakit sila nagtatago, at nausisa rin si Chizuru, ngunit sa halip na tanungin sila, inanyayahan niya silang sumama sa kainan. Maya-maya, umupo ang lahat sa isang mesa, ngunit ang kambal ay tuluyang nalito sa menu dahil tila buong buhay nila ay iniiwasan nila ang anumang kahit kaunti ay marangya. Matapos bantaan ni Chizuru ang waiter dahil sa pagtatangkang kunin ang inumin niya,
tinanong niya ang kambal kung nakapili na sila ng kakainin. Sa kasamaang palad, wala silang ideya sa kanilang tinitingnan at kailangan ng tulong sa pag-unawa sa menu. Sinubukan silang bigyan ni Kota ng ilang suhestyon, ngunit lalo lang nitong pinasama ang sitwasyon, kaya sumuko si Chizuru at umorder na lang ng iba't ibang pagkain. Pauwi, napagtanto sa wakas ng kambal na hinusgahan nila si Chizuru nang hindi man lang siya lubos na kilala at nagsimulang makonsensya sa pagsang-ayon na wakasan ang kanyang buhay kapalit ng pera. Nang makilala nila si Minami at ipaliwanag na hindi na sila interesado sa gantimpalang magpapabago sa kanilang buhay, tumugon si Minami sa pamamagitan ng pagpapabatid kay Nu na patamaan sila ng kidlat. Pagkatapos ay inamin niya na hindi naman talaga siya umasa ng malaki sa kanila sa simula pa lang. Pagkatapos ipaliwanag na ang kanilang misyon ay teknikal na natapos sa sandaling ininom ni Chizuru ang gamot, muling pinatawa niya sila ni Nu ng dagok bago niya tipunin ang kanyang hukbo ng masasamang yokai para sa huling laban. Kinabukasan sa paaralan, isinama ni Chizuru si Kota sa isang walang taong silid-aralan dahil gusto niya itong pasalamatan sa pagstay nito sa kanya kahit pagkatapos niyang magkaroon ng ilang plot holes. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit nangako siya na hindi ito magiging karaniwang kakaibang bagay at niyakap lang siya. Sakto, biglang pinadala ni Minami ang hukbo ng kanyang halimaw para atakihin ang paaralan. Sa kabutihang palad, lumitaw ang isang makapangyarihang harang at hinaranggan sila habang nagpakawala din ng buhangin na pampatulog na nagpatulog sa lahat ng estudyanteng tao. Sinabi ni Takao kay Kumata na kailangan ng maghanda ang lahat dahil hindi magtatagal ang pananggalang, at pagkaraan ng ilang minuto, nasira ang pananggalang at nagmadaling pumasok sa eskwelahan ang mga halimaw. Agad na sumugod sina Maiyo at ang mga estudyanteng yokai upang ipagtanggol ang lugar, at sumali rin si Kumata sa laban. Dahil nakitang nagiging seryoso ang sitwasyon, inutusan ni Minami si Nu na kunin si Kota. Nagpasya si Nu na magpainit muna sa pamamagitan ng paglusob sa lahat ng estudyanteng yokai. Na-excite si Omi dahil sa wakas ay nakahanap siya ng malakas na kalaban, ngunit agad siyang ibinagsak ni Nu sa lupa. Samantala, sa wakas ay itinigil ni Chizuru ang kanyang sesyon ng paglalambingan kay Kota matapos marinig ang ingay sa labas, at bumangga si Nu sa gusali. Sumugod si Takao para labanan siya at napalipad palayo, ngunit iniligtas siya ni Tairura, at tumakbo si Chizuru pababa kasama si Kota. Agad siyang tinarget ni Nu, ngunit itinulak siya ni Chizuru palayo upang maiwasan ang atake habang pinigilan ni Tairura si Nu ng sapat na oras para makatakas sila. Nahabol ulit sila ni Nu, at sinubukang tumulong ni Nozomu, ngunit pinigil siya ni Nu gamit ang isang dambuhalang sawa. Dahil wala nang ibang pagpipilian, hinawakan ni Chizuru si Kota at nagtago sa isang walang lamang silid-aralan. Sinubukan ni Kota na gamitin ang kanilang pinagsamang kapangyarihan, ngunit ganap na nabigo ang plano, at walang epekto ang halik. Hindi gumana ang enerhiya ni Chizuru, at pinasabog ni Nu ang daan niya papasok sa silid bago pa man nila maintindihan ang anumang bagay. Matapos magpakawala ng isa pang alon, ng mga talam ng balahibo, si Chizuru ang sumalo ng tama at sinabihan si Kota na tumakbo, ngunit niyakap siya nito. Naghanda si Nu ng isa pang atake, ngunit nang sabihin ni Kota na mas gusto niyang manatili kay Chizuru kaysa iwanan nito, biglang nagliwanag ang kanyang dibdib. Makalipas ang isang segundo, sumanib siya sa katawan nito at inilabas ang buong bersyon ng kapangyarihan nito. Sa tulong ng bago niyang lakas, hinabol niya si Nu at kalaunan ay pinabagsak ito. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng malaking enerhiyang nagpawi sa buong hukbo ng mga halimaw ni Minami sa loob ng ilang segundo. Daan-daang halimaw ang nagpakita para sa huling laban, ngunit mabilis na nabura kaysa sa mga tutorial bot. Nang makitang tapos na ang laban, umurong si Minami kasama si Nu, ngunit nangakong babalik sa huli upang angkinin ang puso ni Kota para sa sarili. Pagkaraan ng maikling panahon, nagising si Kota pabalik sa sarili niyang katawan at agad napansin na ang dibdib ni Chizuru ay muling naging napakalaki. Siya ay sumugod sa kanya at yamakap, at pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang proyekto ng pagbabalik ng laki ng dibdib ay sa kung paanong paraan ay nagtagumpay pa rin. Ilang araw pagkaraan, dinala ni Chizuru si Kota sa isang magandang dalampasigan na nakatago mula sa ordinaryong tao. Habang abala siya sa pagtamasa ng tanawin, nawala ang pokus ni Kota dahil sa kanya at aksidente siyang pinuri ng hindi niya namamalayan. Nang tanungin niya kung paano nagkaroon ng napakagandang panahon na ganito kalapit sa bayan.
Ipinaliwanag ni Chizuru na isa itong sikretong dalampasigan na ginagamit ng mga yokai at pinuprotektahan ng isang hadlang na nagpapanatili ng magandang panahon sa buong taon. Isiniwalat din niya na binalak niya ang biyahe upang tulungan siyang makapagpahinga matapos ang lahat ng pinagdaanan nila kamakailan. Nagpasalamat si Kota sa kanya at umamin na gumagana na ito. Sa kasamaang palad para kay Tayura, walang nagplano ng panahon ng pagre-relax para sa kanya. Agad siyang humingi ng tulong upang makapagpahinga rin siya, ngunit pareho siyang binaliwala ng dalawa. Maya-maya lang, dumating si Akane kasama sina Yuki at Kariko, at ganap din siyang binaliwala habang nag-e-enjoy sa tanawin. Nang itanong ni Kota kung nasaan si Noizomo, sa wakas ay lumitaw siya na may dalang sapat na gamit para sa barbecue at ipinaliwanag na ang pagpunta sa dalampasigan. Kung walang karne ay pag-aaksaya ng oras. Ilang minuto ang lumipas, natapos na ang lahat sa pag-aayos ng mga banig at gamit. Nagpasya ang mga babae na magpalit ng damit, ngunit may isang maliit na problema. Walang makitang palitan ng damit saan man. Agad itong nakita ni Chizuru bilang pagkakataong magpasikat, ngunit sinubukan siyang higaitan ni Noizomo. Tumalikod si Kota at nagmakaawa na humanap sila ng bato o kung ano pa man bago sumabog ang kanyang utak. Hindi nagtagal, nagpalit ng damit ang mga babae sa likod ng isang malaking bato. Napansin ni Chizuru na sa katunayan ay medyo kaakit-akit si Kariko at nagsimulang magtaka kung mapapansin din kaya ito ni Kota. Samantala, walang tigil sa pagsasalita si Tayura tungkol sa posibleng suot ng mga babae, at nagkunwari namang interesado si Kota hanggang sa marinig nila ang sigaw ni Akane. Ang dahilan pala ay si Noizomo, na kung paano ay nakarating sa dalampasigan ng walang tamang kasuutang panligo. Kinakapkapan ni Chizuru ang kanyang bag, umaasang makahanap ng aktwal, at natuklasan na si Noizomo ay kung paano ay dumating na lubusang walang paghahanda. Sa sandaling yun, umakyat si Tayura sa bato upang tingnan kung kailangan ni Akane ng tulong, ngunit sa halip na tumulong kaninuman, siya ang naging target ng bawat bagay na kayang ihagis ng mga babae. Pagkaraan ng kaunti, bumalik ang lahat sa campsite. Napansin ni Kota na nakasuot na si Noizomo ng tracksuit at nagtanong kung bakit iba ang kanyang suot kumpara sa iba. Agad niya itong sinubukan habarin, ngunit pinigilan siya ng ibang mga babae at sinabihan si Kota na huwag nang magtanong muli tungkol sa sitwasyon ng kanyang swimsuit. Habang sinusubukan ng grupo na mag-isip ng masayang gagawin, biglang naamoy ni Noizomo ang pagkain na nagmumula sa kabilang dulo ng dalampasigan at iminungkahi na tingnan ito. Sabi ni Chizuru na marahil ay puno lang ng buhangin ang ilong niya at kung ano-ano lang ang naiisip, pero nagpasya pa rin ang lahat na sundan siya. Matapos maglakad ng ilang minuto, nadiskubre nila ang isang tindahan sa tabing dagat at nagulat sila nang lumabas si Tam-Amo para batiin sila. Tinanong ni Chizuru kung bakit hindi siya nagpapatakbo ng inn, at ipinaliwanag ni Tam-Amo na talagang mabagal ang negosyo tuwing tag-init, kaya't sumusubok sila ng iba't ibang paraan para kumita ng pera. Halos agad na nainis si Chizuru at nagpasya na umalis, ngunit pinigilan siya ni Tam-Amo at sinimulang banggitin ang lahat ng pagkakataong bumisita sila sa dalampasigan ng magkasama bilang isang pamilya. Sa kasamaang palad para kay Tam-Amo, galit pa rin si Chizuru at sinubukan niyang kaladkarin si Kota palayo bago pa makapinsala ang atake ng nostalgia. Noon din, hiniling ni Yuki Hana kay Chizuru na bayaran ng isang swimsuit dahil nakabili na si Noizomo. Ang iisang pangungusap na yon ang tuluyang pumutol sa anumang pasensya na natitira kay Chizuru, ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, iminungkahi ni Kota na kumain muna ng tanghalian sa tindahan bago umalis. Pumayag siya ng may pag-aatubili, at doon silang lahat nagtapos na kumain, ngunit ang bawat ulam ay parang may nagkasala sa mga masasarap na pagkain. Halos lahat sila ay nagsisi sa mga desisyon sa buhay na nagdala sa kanila roon. Nagreklamo si Chizuru, at ipinaliwanag ni Tam-Amo na sinadya ang lasa dahil sinusubukan nila ang isang bagong menu. Bilang paumanhin, naglabas si Tam-Amo ng espesyal na seafood ramen para kay Kota. Nang malapit na niya itong kainin, sinabi niya kay Kota na siya na lang ang pakainin nito. Agad na nagalit si Chizuru at sinubukang sumugod, kaya inawat siya ni Tayura. Niyakap naman ni Tam-Amo si Kota para lalo lang lumala ang sitwasyon ng sinasadya, na pinabilis ang pagkainggit ni Chizuru. Pinakain ni Kota ng ramen si Tam-Amo, at sa proseso ay nawala ng malay si Tayura dahil kay Chizuru. Mukha siyang pilit na ayaw ipakita na siya ay naiinis, ngunit hindi ito gumagana.
Sinabi naman ni Tamamo kay Kota na pakainin din si Chizuru, para hindi na nila harapin ang kanyang emosyonal na pinsala. Pinapakain niya ito, at medyo kumalma ang sitwasyon. Pagkatapos nyon, bumalik ang lahat sa dalampasigan para magpahinga. Isinama ni Chizuru si Kota papasok sa kubo para maglagay ng sunscreen. Napagtanto niya na ginagawa nito ang karaniwan niyang ginagawa, kung saan nagpapanggap siyang normal, pero halatang gusto ng atensyon, kaya sumunod na lang siya. Nakiusap siyang ipahid ito sa likod niya, at ginawa nga niya, habang nagkukunwari siyang baliwala lang, pero halatang mas nasiyahan siya kaysa sa dapat. Sumulpot si Noizomo kaagad pagkatapos at humingi rin ng sunscreen. Pumayag si Chizuru, pero sinabihan siyang maghintay ng kanyang turno na parabang sistema ng pila ito para sa serbisyo ni Kota. Binaliwala iyon ni Noizomo at basta na lang ibinuhos ang sunscreen sa kanilang dalawa ng sabay. Umalis siya para maghugas habang si Chizuru at Kota ay nakatayo lang doon. Pagkatapos nyon, naglaro sa buhangin si Kota at Noizomo ng kaunti hanggang sa bumalik si Chizuru. Bigla siyang tinanong nito na pumili sa pagitan nila. Tapos agad niyang sinabing nagbibiro lang siya at umalis upang kumuha ng juice, na para bang walang nangyari. Sa pabalik na daan, nagsimulang mag-overthink si Chizuru tungkol sa relasyon nila ni Kota at halos magulantang nang biglang sumulpot muli si Tamamo na parang isang jump scare. Sa tindahan, binigyan siya ni Tamamo ng juice at casual na nagtanong kung may problema ba kay Kota. Agad na nagtanggol si Chizuru at inakusahan siya na sinusubukang agawin si Kota. Kahit na si Tamamo ay halos hindi man lang nagsisikap. Sabi ni Tamamo na nagbibiro lang siya at binati niya ito ng swerte, na sa kung anong dahilan ay mas lalong naguluhan si Chizuru kaysa dati. Bumalik siya sa dalampasigan upang hanapin si Kota at nakita ang lahat na tinutulungan si Akane na nahihirapan sa tubig, at lumukso ulit si Taira nang hindi nag-iisip. Maya-maya, nagising si Akane sa banig at pinasalamatan sina Yuki at Kiriko. Ngunit sinabi nila sa kanya na si Taira pala talaga ang nagligtas sa kanya. Hinanap niya ito at binigyan ng inumin na bilang pasasalamat sa kanya at nag-alok pa na magbahagi ng merienda. Sa isang pagkakataon, tinrato siya bilang isang normal na tao sa halip na ingay sa likuran. Kalaunan, nagtipon ng lahat para sa barbecue at Nozo Imo. Nilalan ang buong oras sa panunood ng nilulutong karne. Paglubog ng araw, nagsimula ang mga paputok, at ang buong grupo ay nag-e-enjoy sa sandali. Sa wakas ay nagkaroon ng kaunting oras si Chizuru para makasama si Kota nang sila lang at hinayla niya ito para maglakad-lakad. Binigyan niya ito ng karaniwan niyang yakap, tapos bigla niyang tinanong kung may nararamdaman ba talaga ito para sa kanya. Sa sumunod na linggo, bumalik sa normal ang klase at naglakad si Kota kasama si Chizuru habang pinag-uusapan ang kanyang bayan. Tinanong niya kung gusto nitong bumisita balang araw, pero narinig yun ni Chizuru at agad na tinanong kung handa na ba itong ipakilala siya sa kanyang pamilya. Pero natarante ito at sinabi na isa lang itong simpleng pabor na pabalik para sa pagdala niya rito sa inang nanay niya. Ilang mga estudyante ang dumaan at tinukso sila, na nagpapalala lang ng mga bagay. Niyakap siya ni Chizuru at ibinalik ang parehong tanong na tinanong niya sa dalampasigan. Sinubukan ni Kota na iwasan ito sa pagsasabing hindi yun bagay na pinag-uusapan sa labas. Ngunit ipinaalala niya rito na wala siyang pakialam sa oras o lugar. Mabilis siyang umalis sa sitwasyon at tumakbo palayo, sinasabing late na sila sa klase. Sa klase pagkaraan ng kaunti, nasiyahan si Taira dahil sa wakas ay pumayag na si Akane na makipag-date sa kanya. Nagulat ang mga babae at nagtanong kung seryoso ba siya. Sabi ni Akane, paraan lang niya yun ng pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay, hindi anuman na malalim. Agad nagsimulang magplano si Taira na parang nag-oorganisa siya ng buong bakasyon. Kwento, nagmumungkahi ng mga lugar tulad ng pagsakay sa Ferris wheel at iba pang karaniwang bagay para sa date habang ang lahat ay nanunood lamang sa bagong bahagi niyang ito. Pinapaalalahanan siya ni Akane na hindi niya gusto ang anumang tinatawag niyang di banal na sitwasyon, na agad na nagpawala sa kalahati ng kanyang mga ideya. Sinusubukan ni Yuki at Kiriko na tumulong sa mga mungkahi, ngunit sinabi sa kanila ni Taira na sa halip ay mag-focus sila sa pagbibigay gulo kina Ren at Ai. Habang nanananghalian, sinabi ni Kota kay Nozomo na magandang makita si Taira na sa wakas ay masaya, habang iniisip naman ni Chizuru kung paano nakatakas ang kanyang walang kwentang kapatid sa sumpa ng pagiging loner nang hindi man lang pinaghirapan. Tapos bigla siyang nagpalit ng focus at nagsimulang mag-isip tungkol sa pagpaplano ng kanyang
Kasal kay Kota. Sabi ni Nozomo na susuportahan niya ito sa bawat hakbang, na agad nagtulak kay Chizuru sa isang argumento habang si Kota naman ay nakatingin sa nakaraan, inaalala ang mga sandali sa tabing dagat. Sa tabing dagat, sinubukan na ni Chizuru na pilitin ang pag-amin sa pamamagitan ng pag-arte na alam niyang mahal siya nito at gusto lang niyang sabihin niya ito ng malakas. Ginambala ni Taira ang sandaling yun, kaya walang nalutas, at bumalik siya na mas kumbinsido pa rin na tiyak na gusto siya ni Kota. Pagbalik sa eskwela, nanindigan si Chizuru sa paniniwalang yun at nagpa siya na makukuha niya ang pag-amin nito anuman ang mangyari. Pagkatapos ng klase, dinala niya ito muli sa isang walang laman na silid para sa kanyang nakagawiang pamamaraan. Sa pagkakataong ito, siya ay medyo masyadong kumpiyansa at sinasabi pa nga na hahayaan niya itong gawin ang kahit anong gusto nito. Pinapakain niya ito at patuloy na iginigiit ang ideya na palagi niyang gagawin ang kahit ano para dito. Muling tinanong nito ang tunay niyang nararamdaman. Sinusubukan ni Kota na sumagot, ngunit muling sumulpot si Nozomo at Hamarang, sinasabing may naamoy siyang kaduda-duda. Kinagabihan, nasa paliguan si Chizuru, iniisip kung bakit hindi pa rin ito umaamin at kinukumbinsi ang sarili na nagpapabebe lang ito. Kinabukasan sa tanghalian, dinala niya ito sa isang tahimik na lugar malapit sa mga puno matapos asikasuhin si Nozomo upang makapag-usap sila ng tahimik. Sinubukan niyang lumapit muli, ngunit biglang bumaba ang kambal mula sa isang puno, nagkukunwaring. Hindi naman talaga sila naroon sa simula pa lang. Tapos, bigla na lang sumulpot si Kamada at ginawang punching bag ang puno na parang normal na kagamitan sa gym. Bigla namang tinanong ng kambal si Chizuru kung pwede siyang tawaging mommy, at binuhat sila ni Chizuru palayo. Pero nakita niya sina Omi at Mio na talagang nagsasaya ng magkasama at agad siyang nainis ulit, na nagpas siyang mangingialam din sa relasyon ng mga ito. Nang gabing yun, nagpuyat si Chizuru sa kakaisip kung mahal ba talaga siya ni Kota, inaalala ang bawat maliliit na sandali na parang pinapanood sa isang replay system. Kasabay nito, abala naman si Taira sa kakaisip kung paano siya magtatapat kay Akane. Sa palakasan kinabukasan, araw, pinanunood ni Kota si Taira na gumagawa ng kakaibang dance routine sa field. Ipinaliwanag ni Taira na pinag-aralan niya ang mga sinaunang sayaw ng panliligaw para lang mapasagot si Akane dahil siya ang sukdulang simp final boss. Tinanong ni Kota kung bakit hindi na lang siya umamin ng normal, at sinabi ni Taira na ang diretsahang pag-amin ay epektibo lang sa mga taong simple ang pag-iisip tulad ni Chizuru. Tinawag ang kanilang koponan para sa isang laro, ngunit ginugol ni Taira ang buong laro sa pagpapahiya sa sarili sa harap ng lahat para lang mapahanga si Akane. Sa locker room ng mga babae, kinutya ni Yuki at Kiriko si Akane at tinanong kung mahuhulog ba ang loob niya para kay Taira. Agad itong pinutol ni Akane, na sinabing hinding-hindi niya ito isa sa alang-alang dahil sa sobrang pagka-obsessed. Siya, narinig yun ni Chizuru at tumahimik sandali, na pagtatanto na halos ganito rin ang ginagawa niya kay Kota, ngunit may mas magandang tiyempo at mas mahinang kontrol sa emosyon. Mas matindi ang dating sa kanya nang naisip na yun kaysa sa inaasahan, kaya nagpa siyang subukang kumilos ng normal kahit minsan. Pagkatapos ng klase, nakipagkita siya kay Kota at lumakad kasama niya, huminto pa sila sa isang kainan para kainin ang paborito niyang parfait. Ikinwento niya kung gaano kasarap ito, na para bang ito ay isang pagtuklas na makapagbabago ng buhay, at napansin ni Kota na kakaiba ang kinikilos niya. Ngunit sumama na lang siya dahil bihira ang normal na usapan nila. Kahit minsan, halos payapa ang pakiramdam, ngunit pagkatapos nilang maghiwalay ng landas, bumalik siya sa sarili niyang isip. At nauuwi sa mas matinding stress kaysa dati. Halos hindi siya kumain ng hapunan, nilalala niya ang kanyang mga iniisip na parang ito'y isang parusa, tapos biglang nagbago ang kanyang damdamin at nagpa siya na tapos na ang pagpipigil niya. Kinabukasan, isinama niya si Kota sa isang bakanteng silid-aralan at ipinahayag na oras na para isakatuparan ang kanilang pagiging ganap na malapit. Sinubukan ni Kota na tumutol, pero pinatahimik niya ito ng isang halik at patuloy na sinubukan hanggang sa naintindihan niyang seryoso talaga si Kota sa pagtigil. Biglang nagbago ang sitwasyon, naging emosyonal siya at tinanong kung hindi ba siya mahal ni Kota, habang sinubukan ni Kota na sumagot pero umatras tulad ng dati. Tuluyang umiyak siya at tumakbo palayo. Bumalik si Kota sa klase, at dahan-daang napagtanto na baka nagkamali lang siya sa tanging sandali na kailangan niyang maging matapang. Tinapos ni Sehera ang aralin,
at agad siyang kumari pa ng takbo para hanapin siya. Hinanap niya siya sa buong eskwelahan at nagsimulang mawalan ng pag-asa, ngunit nang umulan, naalala niya ang tulay kung saan sila unang nagkita. Siyempre, nandoon siya, nakaupo doon at umiiyak pa rin. Lumapit siya at sa wakas ay sinabi ang matagal na niyang gustong marinig. Nagulat siya sa una dahil sumuko na siya na mangyayari pa ito. Pagkatapos, tuluyan niya itong naunawaan, at muli siyang lumuha ng husto. Ngunit sa pagkakataong ito ay sa mas magandang paraan, bago siya yakapin. Nang maglaon sa eskwelahan, bumalik siya sa dati niyang pag-uugali sa kanya. Kumilos ng labis na pagmamahal gaya ng dati, ngunit dumating si Nozomo at Caswell na nakisali. Pagkatapos ay sinabi niya kay Chizuru na huwag nang mag-alala tungkol sa pagpapaligsahan, dahil napagdesisyonan niya na opisyal na siyang isa pa niyang karelasyon. Ngayon na dalawang malalakas na nilalang ang nagnanais sa kanya, makikipagrelasyon na ba sa kanila si Kota? Mag-comment ng part 2 para malaman, at huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe kung gusto mong makakita pa ng ganitong mga recap.